Chapter 10. Samantala sa Granada Hills ang bukirin na bahagi ng Bacolod City, kung saan lumaki si Maria ay may tatlong nilalang na naghahanap sa bahay ng mga Sandoval. Lolo, Lola, may naghahanap po sa inyo. Humahanggos na tumatakbo si Donnie sa harapan ng maliit na bahay ng kanyang lolo at lola. Nakaupo sina Lola Daisy at Lolo Alberto sa harapan ng kanilang bahay. Nagpapahangin dahil katatapos lamang nilang mananghalian. Tanaw nila ang isang babae at dalawang lalaki na nakasunod sa kanilang apo na si Donnie. Magandang umaga po sa inyo, kayo po ba si Lolo Alberto at Lola Daisy Sandoval? Tanong ng babae sa mag-asawa. Kami nga po, sagot ni Mang Daisy. Ano pong sadya nila? Kami po pala ay mula sa Maynila. Ako nga pala si Jericho. Ito nga palang dalawang kasama ko ay si Mang Wilfredo at si Ruby. Maynila. Kumunat ang noo ni Lolo Alberto sapagkat wala naman siyang kakilala sa Maynila maliban na lamang sa kanyang apo na si Maria. Ano pong kailangan ninyo ma'am, mga sir? Tanong ni Lolo Alberto. Tawagin na lang po ninyo akong Wilfredo, Lolo. Ako po ang butler ng pamilya Montemayor, ang amo ng apo ninyong si Miss Maria. Agad na gumuhit ang pagkabalisa sa mukha ni Lola Daisy, natatakot na baka may kaugnayan kay Maria ang pinunta ng tatlong bisita nila. Baka may masamang nangyari sa kanilang apo. Umupo muna kayo, tinuro ni Lolo Alberto ang upuang nagawa sa kahoy sa kanilang gilid. Pasensya na kayo, sa aming bahay ha. Sabi pa ni Lolo. Umupo sina Mang Wilfredo, Ruby at Jericho. Walang anuman Lolo, hindi rin naman kami magtatagal, sasabihin lang namin ang aming sadya. Tuldok panipit. Ano po iyon? May kaugnayan ba iyan kay Maria? Mga Montemayor ang amo ng aking apo na doon nagtrabaho sa Maynila. Kamusta si Maria, okay lang ba siya doon? Hindi napigilan na magtanong ni Lola Daisy. Opo, okay lang po si Miss Maria, Lola Daisy. Huwag po kayong mag-alala sa kanya. Ang dahilan kaya kami nandito ay dahil may sorpresa po ang kanyang employer sa kanya. Nagustuhan po kasi ng kanyang amo ang hasi niya sa pag-alaga ng bata. May inabot na envelope si Ruby at binigay kay Lola Daisy. Nasa loob po ang resibo ng pagtubos ng lupa ninyo sa bangko Lola Daisy. Nariyan rin po ang resibo na bayad na kayo sa inyong utang kay Ginang Estrella. Nanlaki ang mata ni na Lolo Alberto at Lola Daisy dahil sa sinabi ni Ruby. Totoo po ma'am, nako, paano yan mababayaran ni Maria? Baka hindi na siya makalabas sa mansion. Baka maninilbihan na lang siya habang buhay. Kawawa naman ang ating apo, Alberto, nangangarap pa iyong makapagtapos ng pag-aaral. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Lola Daisy kay Lolo Alberto. Daisy, hindi ba ang dahilan kung kaya lumuwas ng Maynila ang ating apo ay dahil gusto nga niyang matubos ang lupa at mabayaran ang utang natin kay Estrella? Hindi nakasagot si Lola Daisy. Nagsalita si Mang Wilfredo, huwag po kayong nag-alala, wala pong alam si Miss Maria sa sorpresa ni Mr. Montemayor sa kanya. Kaya kung tumawag man dito si Miss Maria, huwag na po sana ninyong banggitin ang tungkol dito. Hindi po ito utang ni Miss Maria, fulong lang po ito ni Mr. Montemayor. Hindi makapaniwala sina Lolo at Lola sa magandang balita na narinig. Ang bait pala ng amo ni Maria. Maswerte ang kanilang apo. Makakaasa po ba kami Lola Daisy at Lolo Alberto? Dahil hindi pa po tapos sorpresa. Lalong namangha ang mga mata ng mag-asawa. Ano pa ba ang sorpresa na sinasabi ninyo, ma'am at mga sir? Tandang pananong panipit. Itong bahay po ninyo, ipapayos po ni Mr. Montemayor. Narito po si Engineer Jericho. Siya po ang bahala sa project na iyon. Babalik na kami sa Maynila at sa pagbalik ni Engineer ay sinimulan na niyang ayusin lahat. Kaya sana po ay makiisa kayo sa kanya at supportan si Engineer. Ang sabi ni Mang Wilfredo. Nagtatalon sa tuwa si Donnie na nakinig pala sa kanilang usapan sa gilid ng malaking kahoy ng mangga. Yehey! Maayos na rin ang sira-sirang bahay ng lolo at lola ko. O, paano po, aalis na po kami, tapos ka na bang magsiyasat riyan Engineer? Tanong ni Ruby kay Jericho na nag-check sa kabuuan ng paligid at ang buong area ng lupain na nakapaligid sa bahay. Yeah! Sigaw niya sa likod ng bahay. I'm almost done. Nagbumaik na si Engineer ay tumayo na sina Mang Wilfredo at Ruby. Paano Lolo Alberto at Lola Daisy, babalik na lang po ako kasama ang mga tauhan at materials.
Nang umalis na ang tatlong bisita ay hindi pa rin makapaniwala sina lolo at lola sa magandang balita na inihatid ng kanilang tatlong bisita. Binuksan nila ang envelope, nagulat sila nang may makapal na umbok ng papel silang nakita. Ang sabi ng babae ay resibo, bakit may pera pa? May notes na nakasulat, gamitin po ninyo para sa maintenance ng gamot ni Lola Daisy at pagkain ninyo sa araw-araw Lolo Alberto. Tuldok. Umiiyak si Lola Daisy na napayakap kay Lolo Alberto. Alberto, totoo ba itong lahat? Hindi ba ako na naginip lang? Umiling si Mang Albero, hindi rin naman ako makapaniwala, Daisy. Pero totoo itong magandang balita na ating natanggap. Isang malaking grasya mula sa langit. Paano kaya si Maria? Okay lang kaya siya doon? Hindi pa rin maiwasan na magtanong ni Lola Daisy. Tawagan natin mamaya, pagdating ni Yasi mula sa paaralan. Sabi ni Lolo, si Yasi ang pinsan na tumatawag minsan kay Maria sa Maynila. Samantalang ang tatlong bisita mula sa hamak na tahanan nina Lolo at Lola Sandoval ay nagbili na ng mensahe kay Damon Montemayor na matagumpay nilang nagawa ang mga utos ng kanilang boss. Ang swerte-swerte ni Miss Maria ano. Puna ni Ruby nang sila ay nasa airport na nang sila'y pabalik sa Maynila. Talagang napakswerteng bata, sabi naman ni Mang Wilfredo. Kaya hindi ko lubos maisip kung ano ang nak-e ni Ma'am Carmela at iniwan pa si Sir Damon. Umiling si Jericho, ang babae kasi minsan ay magulo mag-isip. Si Ma'am Carmela ay nais maging modelo. The time na isinilang si Miss Mia ay panay na ang offer kay Ma'am Carmela, subalit hindi niya matanggap-tanggap dahil kay Miss Mia. Kaya ng lunaki na turnto, doon na hindi siya napigilan ni Sir Damon. Hindi naman siya pinigilan ni Sir Damon, suportado siya ng kanyang asawa. In fact, Sir Damon used his connection para ma-introduce si Ma'am Carmela sa fashion industry. Sabi ni Mang Wilfredo, if I were her, hindi ko na kailangan na magmodelo pa. Why? Mr. Montemayor is a billionaire. What is she thinking? Saad naman ni Ruby, Miss Maria is one lucky lady. Ay nako, magsisisi rin si Ma'am Carmela, hindi ko talaga lubos maintindihan ang desisyon niya. Pwede naman niyang tuparin ang karera na hindi iniwan sina Sir Damon ang Miss Mia. Women, they are complicated, sabat pa ni Jericho. Hoy, hindi lahat no. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko ipagpalit ang anak ko at asawa sa karera na natatapos din. Kung laos ka na at hindi ka na sikat, sa pamilya din ang bagsak mo. Sabi pa ni Ruby. Ladies and gentlemen, this is a preliminary boarding announcement for Philippines Airlines Flight 121 to Manila, Philippines. Passengers with special assistance or priority boarding, please proceed to gate 14. O, hindi pa ba tapos ang instruction mo sa mga tauhan mo? Sabi ni Ruby kay Jericho. Maya-maya ay flight na natin. Ruby said, tinatawag na tayo. Wait, malapit na ito. Jericho nodded his head to the three men, iyon ang personal niyang assistant para sa paggawa ng bahay ng mga Sandoval. Philippines Airlines Flight 121 to Manila, Philippines is now boarding at gate 14. Boarding Group A is invited to board. Please have your boarding pass ready. Jericho dismissed his men. Wait for my call Mang Dameng, okay. Tinapik ni Jericho ang foreman. Umalis na ang tatlong lalaki, tumayo naman sina Mang Wilfredo at Ruby nang makita nilang natapos na ang instructions ng engineer. Final boarding call for Philippines Airlines Flight 121 to Manila, Philippines at gate 14. All remaining passengers, please proceed immediately, gate closes in 5 minutes. Hitem, may iwan pa tayo rito sa airport ng Silay. Ruby murmured. Nag-offer naman si Sir Damon na gamitin ang kanyang private plane. Ang tanong, nasaan ang kaibigan mong piloto, Aber? Wika ni Jericho, hindi ba nagkasakit? Kaya nga tayo ng commercial flight. Umiling na tumawa si Mang Wilfredo, kung ang amo nga nila na bilyonaryo ay minsan lang naman gamitin ang kanyang mga private plane dahil as gusto nito ang commercial flight, ito pa bang dalawang empleyado na ito? Iba na talaga ang panahon ngayon, sa isip pa ni Mang Wilfredo. Pagdating nila sa Maynila ay dumiretso na sila sa kani-kanilang destinasyon. Si Mang Wilfredo naman ay bumalik na sa mansion. Wilfredo, huminto si Wilfredo sa paglakad at sinulyapan si Madam Luz Diminda. Why yes, Madam, bahagyang yumuko si Mang Wilfredo. Bakit para kang naguguluhan?
Hindi naman po, madam, may iniisip lamang ako, hindi ko napansin na may tumawag sa akin. Nagulat lang ako nang mapagsino ang tumawag at ikaw pala madam, seryosong sabi ni Mang Wilfredo. Pasensya ka na madam. Napapansin ko na busy ka lately at nawawala dito sa mansion, anong pinagkaabalahan mo? At saan ka galing? Masyado ka yatang busy lately Wilfredo. Maya-maya't nawawala ka sa mansion. Nakataas ang isang kilay ni madam na nagtatanong sa butler. So tell me, Wilfredo anong pinagkaabalahan mo? Mommy. Bago pa man nakasagot si Mang Wilfredo ay dumating si Damon at tinawag ang butler. Oh Damon, what's up? I'm good, anyway may inutos ako kay Mang Wilfredo, Mommy. Something personal, he answered the question. Something personal. Titig na titig siya sa kanyang anak. Like what? It's nothing important to you, Mom. Trust me, you will be bored. Anyway, nariyan na po ang mga kaibigan mo, nasa veranda, naghihintay sa iyo. Damon informed her, okay, she turned around to walk outside, pero muli niyang binalingan ang kanyang anak ng tingin. Though, I'm still interested, ano man ang mga personal na iniutos mo kay Wilfredo. She smiled at him. Lahat ng mga gawain ng anak ko ay interesting para sa akin, hindi ako nabobored. Tumalikod na si Madam Luz Diminda at lumabas sa living room. Saved by the bell, thank you Sir Damon. It's okay, Mang Wilfredo, kamusta po ang lakad ninyo? Tanong ni Damon sa mahinang tinig. Gaya po ng na-email ni Miss Ruby Sir Damon, maayos po naming nagawa ang utos mo. Ang kulang na lang ay ang pagtayo ng bahay ni na Lolo at Lola Sandoval. Paano ang bilin na huwag itong ipagtapat kay Maria? Nabili na po namin Sir kina Lolo Alberto at Lola Daisy, maayos na po ang lahat. Nakangiting wika ni Mang Wilfredo. Kahit ano pa ang itatanong ni Mami Mang Alberto, utang na loob huwag po ninyong sabihin, baka mabulilyaso po ang plano ko. Huwag po kayong mag-alala Sir Damon, safe po ang plano ninyo. Maraming salamat Mang Wilfredo, na ay transfer ko na ang pera ninyong tatlo ni Ruby at Jericho sa inyong pangalan. Hindi mo naman kailangan na bigyan mo pa kami ng pera sir, kasama naman sa trabaho namin ang sumunod sa mga ipinag-utos ninyo. Huwag kayong mag-alala Mang Wilfredo, dagdag iyon sa trabaho ninyo, iyong personal na pinagawa ko dahil naabala ko kayo. But sir, it's alright Mang Wilfredo, huwag na kayong mag-alala pa. Nakangiting sabi ni Damon. Daddy. Tumangala si Damon sa hagdan at namangha nang makita sina Maria at Mia na nakasuot ng Disney princess's costume. Napanganga siya nang ituunan niya ang kanyang paningin kay Maria. She looked so attractive in her Cinderella costume. Why do women love to dress as Cinderella, Mang Wilfredo? Binalingan ni Damon ang kanyang butler habang bumaba ng hagdan sina Mia at Maria. Maria dresses as Cinderella while Mia dresses as Elsa. Si Cinderella kasi ang iconic Disney princess noong 1950s sir, kaya sikat ito sa nga bata at maging sa mga teenager. Daddy, niyakap ni Mia si Damon sa kanyang paa. Damon squats to face Mia. Seeing the three of them that looks like the real small family, nagpaalam na si Mang Wilfredo. Damon nodded at him. Gusto ni Mia na maglaro kami ng Disney princess character, we picked a name, nagbunot kami ng pangalan nagkataon na ang nabunot ko ay Cinderella. Nakayuko si Maria na nakatingin kay Damon na bahagyang tumangala sa kanya. Her gaze darkened as he lingered in her breasts. The corsets made her boobs even defined and seductive. Napakagatlabi si Damon habang titig na titig kay Maria. Daddy, masakit ba ang bibig mo? Binalingan ni Damon ang anak. No, baby, why did you ask? Kasi, kinagat mo ang iyong labi, your lower lip habang nakatingin kay Ate Maria, inusenteng tanong ni Mia. Napahagikak naman ng tawa si Maria. Bahagyang namula si Damon. Hindi anak, walang anuman iyon, he changed the topic. Kung si Ate Maria ay si Cinderella, sino ka naman anak? Malambing na tanong ni Damon. Hinawakan niya ang kamay ni Mia at dinala sa couch upang maupo. Are you kidding me dad? Hindi mo kilala si Queen Elsa. Gusto mong gawin kitang ulaf. Damon laughed. Oh I see, twingy pa kayo ng Ate Maria mo, you're both wearing blue. Anyway bakit naisipan mo na maglaro kayo ng Disney princesses?
Because of my birthday, gusto ko ng costume party bought as princesses and princes. Bumantong hininga si Damon. Hindi naman sa ayaw niyang isipin ang birthday ni Mia. Nagkataon lang na magka-birthday sina Mia at ang kanyang ina na si Carmela. Kaya sa tuwing kaarawan ni Mia, twingy ang suot nila ni Carmela, until Carmela left. Sure, baby? Anything for you. Kumusta naman ang pagtulog mo anak? Do you have bad dreams? Tanong ni Damon. The scene that he saw that night made him so afraid, he thought that Mia had a seizure. But when they visited the psychiatrist na explain ng doktor sa kanila na based in traumatic experience ang nangyari kay Mia. Ano po ang gagawin namin doktor? Tanong ni Maria na nag-alala ng husto. Wala, hayaan na lamang ninyo siya kung ano man ang mga sasabihin niya, kung ano man ang gagawin niya. Leon lang ang tanging paraan upang ma-overcome niya ang kanyang traumatic experience. Bakit Mrs. Montemayor? Napalunok ng laway si Maria nang tinatawag siyang Mrs. Montemayor ng doktor. Hinintay niya na itama ni Damon ang psychiatrist, subalit hindi ito nagsalita. Nakita pa niya na sa sulok ng labi ni Damon, may ngiti ito sa kanyang mga labi. Namula siya habang patuloy na nagsalita ang doktor. Bakit, Mrs. Gaano ba kadalas ang panaginip ng anak ninyo? That was the first time na uutol na sagot ni Maria. Namula pa rin ang kanyang pisngi dahil sa pagtawag sa kanya ng Mrs. O, kung gayon, maaring nanaginip lamang ang inyong anak. A really bad dream, bumalik kayo rito kung magkaroon na naman ng masamang panaginip ang anak ninyo o kapag maulit ang eksena na nakita ninyo. Good daddy. No bad dreams. Mia answered nonchalantly. Sa isip ni Damon, isang pagkakataon lang ang panaginip na iyon at nagkataon lang na siya ring gabi na tumawag si Carmela. Very good baby. Sa isip ni Damon, makabawi na rin siya kay Maria. Na-miss niya si Maria dahil kay Mia natutulog ang kanyang nobya. Maria nodded her head. She knew it, dahil magkatabi sila ni Mia sa pagtulog. Nang malingat si Mia ay bumulong si Damon kay Maria na nasa kanyang tabi. Humanda ka sa akin mamaya, Cinderella, nabigla si Maria nang kagatin nito ang kanyang tainga. Masama ang tingin ni Maria kay Damon. Pwede ba, mag-behave ka dyan? Baka makita ka ni Mia. Mariin niyang sabi. Ngumiti si Damon, paano naman kasi, iyang costume mo na iyan, nakapanggigil. Inirapan ni Maria si Damon. Umayos ka na, bulong pa niya sa nobyo. Ikaw ang umayos. Cinderella. Prince Charming will eat you tonight. Tuldok panipik. Napasinghap si Maria nang biglang lumingon sa kanila ang bata. Ate, Maria may lagnat ka ba? Tanong ni Mia. Ha, wala naman baby. Bakit mo na itanong? Namumula kasi ang iyong mukha at mainit ang iyong mga kamay at braso. Hinawakan ni Mia ang dalawang kamay ni Maria. Si Damon naman ang napahagikak. Inirapan niya si Damon. Now we have something to look forward to tonight, darling. Damon said. You don't have to be scared anymore, Maria. Sabi ni Damon kay Maria kinagabihan ng ito ay lumabas na mula sa silid ni Mia. Hanggang ngayon, natakot pa rin siya kay Madam Luz Diminda. Hindi pa nag-cruise muli ang kanilang landas, but she was scared of what will happen next. Hindi na yun gagawin ni Mommy sa iyo, hindi ka na niya sasaktan. Sinulyapan ni Maria si Damon. All she could do is stare at his beautiful face. Ang kanyang perpektong mga mata. Ang kanyang buhok na ilang beses na niyang nasa bunutan. Ang kanyang mga labi na hinalikan niya, just now. Bakit ka ngumiti? Damon's eyebrows drew in together. Nakangiti ba ako? Hindi ko napagtanto, iniisip ko lang ang masaya nating lambingan, sagot ni Maria. Han, mga lambingan ba kamo? He asked sexily. Yes, show me. Maria reached over and ran her hand through the thick black hair of Damon, then she lifted up and wrapped her legs around his own. Maria is straddling Damon. Maria, namamaos na sambit ni Damon. Hinawakan niya ang likod ng hita ni Maria hanggang sa ibabaw ng kanyang pangupo. Pinisil ni Damon ang puwet ni Maria bago pinasok ang kanyang daliri sa pitay ni Maria. Damon, namumungay ang mga mata ni Maria na nakatingin kay Damon. Dinala ni Maria ang kanyang bibig sa panga ni Damon. She missed the scratchy feeling she felt whenever her face met his unshaven one. Nang magtagpo ang kanilang labi, muling naramdaman ni Maria ang spark na sa worry ni Maria ay para lamang sa kanila ang mga iyon. It seems that their lips are meant to be.
Naglakbay ang mga kamay ni Damon mula sa tagiliran ni Maria patungo sa kanyang katawan. Sa tuwing ginagawa namin ang mga bagay na ito, lagi akong nanibago sa kanyang alaga. It seems na araw-araw itong lumalaki. Lalo pa niyang binilisan na akala ko pa naman ay wala nang hihigit pa sa bilis ng kanyang pagbayo kanina. Finish with me, Maria, he demanded and slammed into me a final time before we came undone. Sinubsob ko ang aking ulo sa kama upang mapigilan ko ang aking pag-ungol. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang sa maubos ang katas ni Damon sa aking loob. Walang bawas, pasok lahat. Sabay kaming nanginig bago niya hinugot ang kanyang anaconda sa akin. He turned and fell on his back on the side of the bed next to me. Nakatira pa rin ako, trying to get a hold of myself. Hinimas naman ni Damon ang aking likod. I love you, I whispered to him. Hindi siya tumigil sa pagmasahe sa aking likod. Alam ko, sagot niya. Alam ko dahil mahal na mahal din kita. You're all I ever think about, Maria, and I know because we were meant for each other. At alam mo din iyon. Sabi pa niya. Alam kong nagtataka ka dahil sa ating kalagayan. Alam kong naguguluhan ka dahil sa ating social boundaries, dahil sa mapanghusgang mga tao sa ating paligid, pangunahin na ang king ina, pero batid mo na hindi niya ako mapipigilan and you know it. Kalmado na sabi ni Damon. Ano pa ang dapat nating gawin, Damon? Alam kong kailangan pa nating maghintay ng konti, Maria baby, kailangan mo lang na magtiis ng konti pa. Trust me, please. Huwag kang susuko. Huwag mo akong sukuan, tumanggo siya at hinawakan ang aking pisngi. I leaned into his hands. I'm always here for you, Damon, just waiting for you, always. I love you so much and you that. We'll end up together. With that, Damon kissed my lips as soft as ever and then pressed me against his chest to get some sleep. Good morning, Miss Maria, bati sa akin ni Ginang Dolores nang ako ay bumaba sa dining room upang kukunin ang almusal ni Mia. Good morning, Ginang Dolores, nakangiting bati ko sa kanya. Han, lalo kayatang gumaganda, Miss Maria. Araw-araw ay tumitingkad ang iyong ganda. Ha! Hindi ko maiwasan ang mapangiti ng malaki at kiligin sa puna ni Ginang Dolores sa akin. Hindi naman po, inspired lang ako, nahihiya kong saad sa kanya. Pero maraming salamat sa papuri, Ginang Dolores, Napalingon kami ni Ginang Dolores sa pintuan. Nagulat ako nang makita si Madam Luz Diminda na nakatayo. Ang kamay ay nag-cross sa kanyang dibdib. Ang aga-aga nagchichismisan na kayo. Dolores, iwan mo muna kami. Sige po, Madam Luz Diminda, bahagyang yumuko si Ginang Dolores upang magbigay-pugay sa amo. Ni hindi man lang namin nagawang idepensa ang aming sarili. Nag-alala na tumanggo si Ginang Dolores sa akin bago tuluyang lumabas. Madam Luz Diminda slowly walked to the counter where I was standing. Good morning, Miss Maria, bati niya na nang uuyam. Since when naging Miss Maria ang isang dakilang yaya? Tinitigan ako niya mula ulo hanggang paa. Kinuha ko ang inihandang pagkain ni Ginang Dolores para kay Maria na nasa basket at nagpasya na huwag na lang patulan si Madam. Excuse me, tinaas niya ang kanyang kamay. Alam mo, kaya pala hindi ako comfortable dahil nandito ka, para kang ipis na nagkakalat ng dumi. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Mariin itong tanong. Madam Luz Diminda, naghihintay ka na taasan ko ang tseke. Hindi ba sinabi ko naman na name your price? So, magkano? Bakit ba galit kayo sa akin? I didn't do anything wrong. I said quietly, you didn't do anything wrong. Nang dahil sa iyo, nag-away kami ng asawa ko. Nang dahil sa iyo lumalayo ang loob ni Damon at Monica sa akin. Nanlilisik ang mga mata na sabi ni Madam Luz Diminda. Ang katulad mo ay parang isang anay na naninira ng pamilya. Nagtanges ang kanyang mga ngipin, hindi kumukurap na nakatingin sa akin. Nanlaki ang aking mata sa kanyang sinabi. Wala naman akong idea na nag-aaway na sila. Damon told me that Monsieur Rogelio is out of the picture, hindi siya nakialam sa desisyon ng kanyang mommy. In fact, Monsieur Rogelio told his wife to stay away from their children's relationship. At si Ma'am Monica, she was silent. She seemed to be occupied and was thinking something else. Kahit hindi ako kinakausap, hindi rin naman ako inaaway. Si Monsieur Rogelio naman, kadalasan ay nagkukulong sa kwarto at hindi masyadong lumalabas ng mansion.
Kapag lumabas naman, ang madalas nitong kasama ay ang butler nila na si Mang Wilfredo. I'm sorry madam, hindi ko alam na, ngayon ay alam mo na. Stay away from my son, stay away from this mansion, stay away from my family. So, magkano? Asak niya sa akin. Hinigpitan ko ang paghawak sa basket na naglalaman ng pagkain ni Mia. Natakot akong matapon ang dala kong basket kung aatakihin na naman ako ni Madam Luz Diminda. Makikita kasi sa kanyang paningin na anumang oras ay pwede niya akong saktan, kung ang pagbabasehan ko ay ang kanyang hitsura na galit na galit. Sinabi ko na po sa inyo na hindi ko ipinagbili ang pag-ibig ko kay Damon. I'm sorry but I love your son. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko ipagpalit ang pagmamahal ko sa kanya ng pera. Please, excuse me. Humakbang na ako pero hinawakan niya ang aking kamay. Bakit Maria, do you think you have a say about this matter? It's not up for you to decide. Kung ayaw mong tanggapin ang pera, then napipilitan akong gamitin ang next option ko, which I'm sure hindi mo magustuhan, she smiled wickedly. What do you mean the next option? Naging alerto ako sa sinabi niya. Mamili ka, katahimikan o kaguluhan. Alam mo na ang sagot riyan madam, syempre po katahimikan. Saad ni Maria. Hitam, pareho tayo, Maria. Walang sino man ang gusto ng kaguluhan. Gusto ko ng katahimikan. Gusto mo rin ng katahimikan. Ngayon, mangyayari lamang ang katahimikan na ating inaasam-asam kung susundin mo ako. Layuan mo ang anak ko. Biglang nag-iba ang kanyang tono. Nawala na rin ang ngisi sa kanyang labi. But, no buts Maria. Come to think of it. Kapag ayaw mo akong bigyan ng katahimikan, hindi rin matatahimik ang buhay mo, you know why. Dahil hindi kita patatahimikin kapag hindi mo tantanan si Damon. Magkaroon lang ako ng katahimikan kapag umalis ka na sa mansion ng mga Montemayor. Bakit po ayaw ninyo sa akin? Mamasa-masa na ang mga mata ni Maria. Tinampol ni Madam Luz Diminda ang kanyang noo. My God, Maria. Hindi mo alam ang sagot riyan. Ang bilis mo namang magka-amnesia. Hindi ba nag-usap na tayo doon sa library? I already told you why langit si Damon. Lupa ka, si Damon ay Panginoon samantalang ikaw ay hamak na alipin. Hindi lamang mayaman si Damon kundi bilyonaryo pa, ikaw naman ay isang kahigisang tuka. Banayad ang pagkasabi ng ina ni Damon na akala mo talaga ay friendly. Mahinahon ang kanyang pagkasabi na akalain mo na hindi masakit ang mga litanya na binitiwan. Hinilat pa niya ang kanyang sentido. I did a little digging myself, alam ko ang lusak na pinanggalingan mo Maria, hindi ka ba nahihiya na ipangalandakan mo ang sarili mo sa amin? Ha! I was speechless. I was so shocked to even move and open my mouth. You know, enough with this nonsense. Matalino ka kamo, pero hindi mo naintindihan ang sitwasyon ninyo ni Damon. Hindi kayo pwede. So, it's either you choose your feelings for Damon or your family. Umismid ang mayamang babae nang makita ang nahintakutan kong hitsura at umiiyak. Relax, you can still save them, matalas niyang tingin sa akin na may kasamang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Leon, kung hindi ka lang selfish, makahulugan niyang sabi sabay talikod. Pagdating sa pintuan ay huminto siya, nilingan ako and she added, I'll give you 2 days, that's enough time for you to think clearly. Mahabang oras na iyan para mag-isip ka, Maria. Si Damon o ang pamilya mo? Mada, she raised her hand, save that. Kung ano man ang sasabihin mo ay saka mo na lang sasabihin, pagdating na lang ng 3 araw. That time, maging malinaw na ang iyong pasya at desisyon. Ayaw kong magdesisyon ka dahil napipilitan ka lang or dahil sa padalos-dalos ka. However, when you decide to leave, huwag ako ang ituro mong dahilan kay Damon. It's all on you, stomping her feet she added. One more thing, ayaw ko nang marinig na susumbatan ako ng anak ko dahil magsusumbong ka ulit, gaya ng ginawa mong pagsumbong nang mag-usap tayo sa library. Gaano ba talaga kasarap ang kepay mo at masyadong attached ang anak ko sa iyo? Tuluyan na siyang lumabas ng dining room. Naiwan akong napahawak sa counter. Inilagay ko ang basket ng pagkain ni Mia at uminom ng tubig. Ayaw talaga akong tantanan ni Madam Luz Diminda. Pinahid ko ang luha sa aking mata. There's no way I'll put my family in danger. May namuong panibagong luha sa aking mata.
Bakit ganito? Kagabi lang ay ang saya ko dahil sa init na magdamag na pinagsaluhan namin ni Damon. But now, oh, Damon, I don't think I can do this anymore. I whispered to myself. Hindi niya ako titigilan. Hindi ako titigilan ng kanyang ina. Masama ang kutob ko sa kanyang sinasabi. She deliberately threatened me. Kagaya ng mga napapanood ko sa teleserye tungkol sa mga pang-aapi ng mga magulang sa mga kasintahan o asawa ng kanilang anak. Kapag hindi nila gusto, ay gumagawa sila ng mga bagay na hindi mabuti. Pero ang mga iyon ay sa nobela at hanggang teleserye lang naman nangyayari. Hindi sa totoong buhay. Bagamat naisip ko rin na ang pakikipagrelasyon kay Damon na isang bilyonaryo ay hindi ba't sa teleserye lang din nangyayari. My relationship with Damon is not the ideal relationship that his mom wanted, obviously. Ang layo-layo naman kasi ng agwat, isang bilyonaryo at isang yaya, tunay na sa nobela lang matatagpuan. Madam Luz Diminda got a point there. But it happened. Hindi ko sinasadya na libig ako kay Damon na aking amo. My mind refused to fall in love with him, but my heart won't listen. Napatingala ako sa kisame habang iniisip ang bigat ng aking sitwasyon. What will I do? Kaya hindi ako bumitaw, kahit ayaw ng kanyang mga magulang sa akin ay dahil mahal ako ni Damon. Ang pangako niya at pagmamahal sa akin ay siyang nagpapalakas sa akin upang hindi ako bibitaw. I know that my love for him is enough to hold on, but her mom won't stop and I cannot jeopardize my family's safety. Maria, baby. I hurriedly blinked the tears away. Damon. I smiled at him. However, Damon's smile faltered nang makita niya ang hitsura ko. Mabilis niyang tinawid ang dining room at lumapit sa counter. What happened to you? Nag-aalala na tanong niya. Hindi ko inalis ang ngiti sa aking labi. Anong ibig mong sabihin? Pilit kong itinago ang aking emosyon. Umiiyak ka ba? Nagpabelang-belang ng tingin si Damon sa kaliwa at kanan niya. Sinong kasama mo rito? Nagdududa niyang tanong. Kinuha ko ang basket ng pagkain sa counter at humawak ako sa kanyang braso. Mahal, nothing happened to me, okay? I tried not to choke with my own words. Wala akong kasama rito, maliban kay Ginang Dolores, pero lumabas na sa pantry may ginagawa doon. Nagsimula kong ihakbang ang aking paa upang lumabas na sa dining room subalit napako ang paa doon ni Damon. Hey, nagugutom na ngayon si Mia. I'm sorry natagalan lang kasi ang paghahanda namin ni Ginang Dolores. Come on, Maria napuwing lang ako, mabilis kong tugon. I told you not to lie to me, I didn't lie, ano ka ba, pilit ko siyang hinihila palabas. Tinitigan pa niya ako bago kinuha ang hawak kong basket. Sigurado ka ha? Muli niyang tanong. I swear, tumatango-tango pa ako para lang makumbinsi siya. Tumatak sa isipan ko ang sinabi ni Madam Luz Diminda na katulad ako ng anay, naninira ng tahanan. At para akong ipis na nagkakalat ng dumi. Sa tanang buhay ko, hindi ako nakarinig ng ganoong salita. Bakit ka nga pala natagalan? I told you, natagalan kami ni Ginang Dolores sa paghahanda. Tuldok panipik. Han, okay, sweetheart? I hope you're telling the truth because I know when you don't, remember. Bumantong hininga na lamang ako. The reason why Damon caught me lying last time in the library is unknown to me. He just seems to know when I'm lying and he knows when I am not. Nang tanungin ko siya kung paano niya ako nahuli ay, it's a gift, he said grinning. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko na hindi kumbinsido. Maria, it's your gesture and body language. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Besides, it's the connection, he said. Naaalala mo nang magsinungaling ka doon sa library. Nang pagtakpan mo pa ang aking ina. Maria, you don't have to. Malalaman ko din ang totoo. Damon said. Please Damon, don't make this hard. I mean, sinabi ko na sa iyo, nothing happened. Si Damon naman ang bumantong hininga. Anyway, Mia's birthday is coming, in 3 days, she will be turning 5. Narinig mo naman ang gusto niya. She wanted a costume party, babe. Let's go shopping and organize the party. Pinisil niya ang aking kamay. Magkahawak kamay kami habang pumapanhik ng hagdan. My breath hitched when I feel the warmth of his hand.
Iniisip ko ang mga sinabi ni Madam, hanggang kailan ko kaya mahawakan pa ang mga kamay ni Damon. I brushed the thought away. Sure baby, I would be delighted to help you of course. Alam mo namang mahal ko si Mia. I want to see her happy. I said honestly. I love Mia. Kung aalis ako, mamimiss ko talaga si Mia. Pinisil ko din ang kamay ni Damon. Bakit, ikaw yata ang hindi excited sa birthday ni Mia? Hindi rin nakaligtas sa akin na matamlay siya. Hinapit niya ang aking baywang nang nasa hallway na kami patungo sa silid ni Mia. It's not like that. May dahilan ako, he said. Dahilan? Bago siya nakasagot ay binuksan na niya ang silid ni Mia. Ang alaga ko ay tuwang-tuwa na nagtatalon sa kanyang kama. Ate Maria, agad na bumaban ng kama si Mia at yamakap sa akin. I'm sure isa ito sa mamimiss ko kay Min. Habang pinakain ko si Mia ay tumunog ang cellphone ni Damon. He answered the call. Hindi nakaligtas sa akin ang paggalaw ng kanyang panga nang makita niya ang caller, tinitigan pa kasi niya ang CP bago sinagot. Hello, mabilis na nagsalubong ang kilay ni Damon nang makinig ito sa kung sino mang kausap niya sa cellphone. No. You can't be here, he said with so much conviction. Chapter 11. No one, please excuse me, tinakpan ni Damon ang mouthpiece at lumabas ng silid. Hindi na niya hinintay na makasagot pa si Maria at Mia. Bilasan mo na ang pagkain baby, may lakad tayong tatlo ni Daddy. Yay! Where are we going, Ate Maria? Namilog ang mga mata na tanong ng bata. Hindi alam ni Maria kung may alam ba ang bata sa party o sorpresa para sa kanyang kaarawan. Baby, kailan nga ba ulit ang birthday mo? She asked Mia para sigurado. In 3 days na po. October 14, mabilis na sagot ng bata. Okay. Are you excited about it baby? Super excited, will mommy come ate? Napanganga si Maria sa tanong ni Mia. All this time, the child is thinking about her mom, of course, bakit naman hindi? Carmela is her mother, her blood. Hindi lamang makapaniwala si Maria na magtatanong siya tungkol sa kanyang ina, dahil walang indikasyon na iniisip niya ang kanyang ina. She was just a child na madaling makalimutan ang mga pangyayari sa buhay, but Mia is smart. Of course, she must be thinking of her mom, without Damon's knowledge. Pero, hindi maganda ang alaala ni Mia sa piling ng kanyang ina. Kaya bakit niya naisip si Carmela? Sa loob ng mahigit 6 na buwan niyang pagbabantay sa kanyang alaga, hindi ito nagtatanong ukol sa kanyang mommy. Which is why, nagtataka rin siya na dinalaw ng panaginip si Mia tungkol sa kanyang ina. I don't know baby, sagot ni Maria. Wala siyang idea. She doesn't even know where the hell is Carmela Baltazar right now. Ang unang pag-uusap nila ni Damon tungkol kay Carmela ay nang aksidente niyang nadiskubre ang walk-in closet ng ex-wife ng nobyo nang pumasok siya sa silid nito. Kung hindi si Damon nag-open up tungkol kay Carmela ay hindi rin siya magtatanong ukol sa ex-wife nito. Kaya wala siyang sagot rito. Mia is smart, so Maria asked her instead. Bakit baby last year, kasama mo pa ba ang mommy mo sa iyong birthday? Nag-isip si Mia. Yes, we celebrated together, we have the same birthday. Casual na sabi ni Mia. Ate, ayoko na, I'm full. Tinuro ni Mia ang kanya ng tiyan. Sumenyas na busog na siya. Nang pumasok si Damon muli sa silid ay nag-iba na ang kanyang aura. He seems to be angry but he didn't say a word. Sino kaya ang kausap niya sa cellphone at galit ito? Maria thought of asking him. But based on his reaction, it would not be wise to ask him. Instead, she said, kumain ka na Damon sweetheart, I'll get Maria clean para makaalis na tayo. Nag-arco pa rin ang kilay ni Damon. Ano ba ang nangyayari? May problema ba? Sino ang tumawag sa iyo? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng nobyo matapos lang nitong makipag-usap sa cellphone. Obviously, may kinalaman ito sa kausap niya. Umiling si Damon, no one. He said quietly, it's nothing important, you don't have to worry about it babe. I'm sorry, he squeezed Maria's hand. Bahagya na itong ngumiti. Nagtataka si Maria,
Ang no one ba na sinasabi ni Damon, ay siya ring no one, na kausap niya kagabi. Sabay na tayong kumain. Damon said, walang kasama si Mia rito. She can go with you right baby? Binalingan ni Damon ang kanyang anak. Yes, Dad. Nang bumaba nang sila ng hagdan ay nakasama nila si Robert at Monica sa pagbaba. Simula nang dumating si Monica ay lumipat na rin sa second floor ang silid ni Robert. Surprisingly, hindi na rin ginulo ni Robert si Maria. Naging tahimik na ito. Ikinatuwa naman ni Maria ang pagbabago ng ugali ni Robert. Good morning, baby, bati ka agad ni Monica kay Mia. How are you today, cutie pie? Pinisil nito ang pisngi ng pamangkin na nasa gitna ni na Maria at Damon. Good morning, Auntie Monica, Kuya Robert, bati ni Maria sa nakatatanda. Good morning brother, Monica said, nodding her head to her brother and nodded at Maria, too. Kumusta Maria? Okay lang po, ma'am. Maria said, don't be ridiculous, Monica na lang ang itawag mo sa akin. Huwag mo na akong tawagin na ma'am, nakangiti nitong sabi. Bahagya namang nagulat si Yaya Maria sa sinabi ni Monica. Okay lang pala sa kanya na tawagin siya sa kanyang pangalan. Sa worry niya kay Damon nagugat ang lahat kung bakit ayaw niyang patawag na ma'am, obviously. Ngumiti si Maria kay Monica. Mabait naman pala ang kapatid ni Damon. Hindi mata pobre, malayo sa ugali ng kanyang ina. Napaisip tuloy si Maria sa sinabi ni Madam Luz Diminda tungkol sa pagkagalit ni na Damon at Monica sa kanya. Ang ibig ba niyang sabihin, may lihim na galit ang magkapatid laban sa kanilang ina? Damon brother, how's the preparation? Malapit nang mag-birthday si Mia. Tuldok panipit. Nang hindi sumagot si Damon ay sinulyapan siya ni na Maria at Monica, he seems to be in deep thoughts. Pagkatapos masagot ni Damon ang tawag sa kanyang CP ay hindi na ito mapalagay. Ang kapal naman ng babaeng iyon na mag-request na i-attend siya sa birthday party ni Mia. I told her not to call again pero sinadya niya na ibahin na naman ang SAPI number na gamit upang hindi ko malaman na siya ang tumawag. Damon it's me, malinaw na ngayon ang boses ni Carmela at mukhang excited pa na nagpakilala pagsagot pa lang ni Damon sa tawag. Of course, he remembered the voice. How can he forget such a villain? Hindi sumagot si Damon, subalit bigla siyang kinutuban sa pangalawang pagkakataon na tumawag ito sa kanya. Malapit na ang birthday namin ni Mia, gusto ko sanang puntahan siya dyan sa mansion asterisk, no? You can't be here. Nagpanting ang tenga ni Damon dahil sa sinasabi ni Carmela. The nerve of this woman. Nang maalala ni Damon na nakikinig sina Mia at Maria ay nag-excuse siya sa kanyang sarili at lumabas. Sa labas ay hindi na napigilan ni Damon ang tumaas ang boses niya. No, Carmela, you can't be here. I won't give you permission to be here. Damon, please, believe it or not, I told you I miss you and I miss Mia. Gusto ko siyang kasama sa birthday niya, remember we have the same birthday. That's unusual for a mother and daughter bonding. I chuckled. Naririnig mo ba ang iyong sarili Carmela? Do you think ganun lang kadali yun, ang iwan mo kami tapos bigla kang babalik ng ganun-ganun na lang dahil birthday? Of course, you're not welcome here. I'm still her mother Damon. Hinilot ni Damon ang sentido niya. Nakalimutan mo yata ang sinabi mo noon that Mia was a mistake, pasalamat ka at bata pa si Mia, hindi ko pa pwedeng masabi sa kanya na iyon ang sinabi mo, mariin na sabi ni Damon. Maniwala ka ba kung sasabihin kong nagsisisi na ako? Hindi, tumataginting ang tinig ni Damon. If you have a hidden agenda Carmela, you better forget it. Mia is fine without you. Nakalimutan ka na niya. Damon closed his eyes. Naalala niya noong nanaginip si Mia. She was calling her mom. Coincidentally, that was the night Carmela called. Damon shake the thought away. It has to be coincidence. Hindi na siya naaalala ng anak niya. Gusto ko lang siyang makita. Mahinang saad ni Carmela. Gusto ko lang siyang kumustahin. Gusto ko lang kayong makita. Gusto ko lang sanang umiling si Damon sa kabilang linya. What is wrong with her? Ano Leon, magic? Basta na lang magbago ang panindigan niya na ayaw niya ng anak. When you're all alone, you will know the reason Damon. The emptiness iyan ang nararamdaman ko sa tuwing uuwi ako mula sa shooting at walang madatnan sa kondo.
Sa tuwing may makikita ako sa parke o sa restaurant o sa mall ng mag-ama na magkakasama ay naaalala ko kayo ni Mia. You know what? Putol ni Damon. This conversation never happened. Just like what you did when you left for El Nido to have a photo shoot. Mia is shouting at you not to leave her. Inaatake siya ng kanyang hika and she was struggling to breathe. Napigilan ka ba sa gusto mo, Carmela? Hindi. Kaya, ngayon, wala kang karapatan na sabihin sa akin ang drama mo tungkol sa kung sino mang nakikita mo na nagpaalala sa iyo na isa ka palang ina. Hoy! Malakas na tinampol ni Monica ang balikat ni Damon. Humahagikak pa si Mia dahil sa gulat na reaksyon ni Damon. Malalim yata ang iniisip mo kapatid. What is it? Tanong pa ni Monica sa nabigla na si Damon. Umiling si Damon. Nothing, tipid niyang sagot. He was so pissed off, kaya paano pa niya masabi sa kapatid niya ang tungkol sa pagtawag ni Carmela? Ni hindi nga niya magawang sabihin na nagparamdam na ito, paano pa kaya kung sabihin niya na nagbabalak itong umattend sa birthday ni Mia? Nagsimula nang mawala ng gana si Damon na mag-check ng mga notification sa kanyang cellphone dahil kay Carmela. Nag-isip siya na magpalit ng cellphone number, to stop Carmela from nagging him. He cursed silently, kahit pa siguro magpalit siya ng contact number, matutuntun pa rin siya ni Carmela dahil sa Montemayor's group of companies, damn it. Hinilat na lamang ni Damon ang kanyang sentido na lalong ipinagtaka ni Maria. May laban ba ako, attorney? Malaki ang laban mo ayon sa Philippines, the Family Code Article 213 hanggang 220. It governs parental authority, sabi ni Attorney Jason Sanchez. He was leaning on his swivel chair. Anuled na ba kamo ng asawa mo, Miss Baltazar? Yes, attorney. I swallowed. Parang may baikig sa aking lalamunan nang marinig ko ang salitang annulment. Noong kasagsagan pa ng aking paron at par ito sa mga tapings, runway and shooting for my modeling career, inaasam-asam ko ang annulment ko. I was tired of hearing Damon's nagging about Mia. Gusto ko walang sagabal sa mga lakad ko. But now, hearing it from Attorney Jason Sanchez, parang ang pait at sakit pala ng salitang annulment. Well, annulment doesn't automatically affect parental rights. Annulment dissolves the marriage but doesn't necessarily impact parental responsibilities. I shifted my body. Bahagya akong naapektuhan sa sinabi ni attorney. Alam kong hindi ako naging mabuting ina kay Mia, in fact I am far to being a good mother. At pinagsisihan ko ito. Pero Damon wouldn't believe me, hindi ko rin siya masisisi. Miss Baltazar, what exactly do you want in regards to this matter? Why you are seeking legal counsel? Mahinahon na tanong ni attorney. Kumunat ang kanyang noo, maybe he's sensing my silence, he's sensing that I was struggling inside. The thing is, ayaw ng ex-husband ko na makita ko ang aking anak. He forbid me to visit our child. I swallowed even hard. Tinitigan ako ni attorney, I assume na hindi naging maganda ang annulment ninyo, he drummed his fingers on the desk. Anyway that's normal, almost all annulment happened because of grudges and well, he shrugged his shoulders. Immense fighting and so much misunderstanding. Yeah, I guess. Without even smiling I replied. Sensing my discomfort, Attorney Jason Sanchez said, magpapadala ako ng sulat sa iyong ex-husband ukol sa bagay na ito, hihintayin natin ang kanyang sagot. Thank you attorney, but I need to know his reply in 2 days or so. My child and I will be celebrating her birthday and I want to surprise her. I already told my husband about my plan but, iyon na nga. Ayaw niya akong makasama at makita ang anak ko. Habang nag-uusap kami, may draft siyang sinusulat. Pinindot ni attorney ang intercom at pumasok ang kanyang sekretarya. Kathleen, type this and send this immediately to the address above. Yes, attorney, the secretary nodded. Kinuha mula kay attorney ang papel at muling lumabas. Attorney said, hintayin mo na tawagan ka ng ex-husband mo, within an hour Miss Baltazar. From there, malalaman na natin ang susunod nating hakbang. Or when his party reply, tatawagan kita. Attorney stood up and I did the same. I offer a handshake again, thank you Attorney Sanchez. Hihintayin ko na lang ang tawag ninyo. Pagdating ko sa kondo I was bombarded with missed calls when he checked my phone.
Naka-silent kasi kanina sa mall ang phone ko while I'm doing my shopping. My personal assistant said that I don't have a schedule ahead, so sinamantala ko na ang pagkakataon na mag-shopping para sa birthday namin ni Mia. I bought a tweenie gown for US, a Barney dinosaur na pwede niyang itabi sa pagtulog. I bought a tweenie necklaces with the same pendants too. A curved mother and daughter hugging each other. Alam kong magiging katawa-tawa ako kay Damon, lisipin niya na walang silbi ang aking mga regalo dahil sa malaking kasalanan ko sa kanilang dalawa. I didn't mind though, it's better late than never. I was a fool I knew, but I deserve a second chance in Mia's life and hopefully. Damon. Something happens in the mall, something terrible discovery that made my heart break. But I know, wala akong karapatan. Wala na akong karapatan pa. Kumunat ang aking noo nang maalala ko the first time that I called Damon after 2 years. In the middle of the night where I cannot sleep and decided to call him. I thought I heard a girl sweetly calling his name. I sighed. Alam kong sa kaibuturan ng aking puso may nararamdaman pa ako kay Damon. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. The weight of my ambition however to be a model, shadows the love that I had for him and Mia. So, ang babae palang narinig ko, when I first called Damon is Maria. Ang babaeng ipinaglaban niya sa dalawang empleyado ng mall na nanliit sa babaeng iyon. Malinaw kong naaalala ang nangyari sa mall kani-kanina lang. Miss, magkano ba yan? Napalingon ako sa babaeng tinuro ang isang dollhouse na nakapatong sa shelves. Kaya ako napalingon sa kanya dahil iniisip ko rin ang dollhouse. Balak kong bilhin para kay Mia. Nag-iisa lang ang malaking dollhouse, sa palagay ko ay nag-iisa ang Martell Disney Princess Ultimate Castle Dollhouse. Sandali po ma'am, tinawag ng attending sales clerk ang isang lalaki. Victor, halika rito, pwede bang kunin mo ang dollhouse na iyon sa shelf, pakiingatan mo lang please. It's not just a limited edition, nag-iisa lamang ang doll castle na iyan. Babala ng attending sales clerk. And you ma'am, since you are our customer, I hope may pambayad ka ha, that dollhouse is very expensive. Kinilatis niya ang babae, mula ulo hanggang paa. Yes ma'am, the sales boy answered to the sales clerk. I saw the young woman's delighted face turned sour dahil sa sinabi ng sales clerk. I think she's way younger, mas matanda pa sa akin obviously, napaisip ako na ang aga naman yatang nag-asawa ng batang ito, well, I was just curious about the dollhouse. Nang may baba na ng sales boy ang dollhouse ay hinawakan kaagad ng babae ito. The sales clerk said, this 3-level dollhouse stands 4 feet tall and features lights, sounds, and over 25 furniture pieces and this costs 150,000.00. The sales clerk winked at the young girl, she seems to be underestimating the woman's capacity. Maganda ang babae at mukhang inosente, pero, hindi naman ganda ang pambayad sa dollhouse. Ano po? Tanong niya na lumaki ang mata. 150,000 pesos. Pwede nang magpatayo ng bahay. I almost laughed with the girl's naivety. You're right girl, bahay ng ipis, pwede yung 150,000 pesos mo, sagot ng sales clerk na nanguuyam. Bagamat hindi naman nakuha ng babae ang pang-iinsulto nito. Aba hindi ho, doon sa amin sa bukid, kaya na ang malaking halaga ng magpatayo ng bahay. Napahagikak ang sales boy nang tinampol ng sales clerk ang kanyang noo. Whatever, bibilhin mo ba ang dollhouse na ito o hindi? Tinaasan niya ito ng kilay at nakapemiwang pa na humarap sa batang babae. Surely, hindi kaya ng babae ang presyo ng dollhouse. Mapupunta kay Mia ang dollhouse na lion, I thought to myself. Dahil ako ang bibili niyan. Sandali, may kinuha na black card ang babae sa dala nitong sling bag. Nanlaki hindi lamang ang mata ng sales boy at sales clerk, kundi maging ang aking mata. I was standing nearby, though, hindi nila ako mapapansin because I was standing next to a giant shelf that displays all sorts of children toys. Black card. Nandilat ang mata ng babae. Mabilis niyang kinuha sa babae ang black card. Sinayasat ng mabuti ang black card, naririnig ko ang mga sinasabi ng sales boy and girl.
Naka-display sa card ang logo ng Montemayor's Group of Companies. The card has no expiration at ang lalong nakapagtataka, the card belongs to none other than Damon Alexander Montemayor. Mabilis kong dinala ang aking kamay sa aking bibig dahil sa gulat na aking narinig. Biglang nagtumblang ang aking puso nang marinig ko ang pangalan ng taong minsan na naging akin. Bakit nasa iyo ang card na ito? Paano ito nakarating sa iyo? Sabi ng sales boy, siguro, magnanakaw ka ano? There's no way, na mapunta sa iyo ang card na ito. Nandilat ang mata ng babae. Malakas ang kanilang boses kaya lalo kong naririnig ang kanilang usapan. Nakita ko na napanganga ang babae, aba, hindi ho, umiling pang sabi niya. Kung gayon, bakit nasa iyo ang black card ng CEO ng Montemayor's Group of Companies na si Mr. Damon Alexander Montemayor? The name was printed in gold. My goodness, binabaligtad pa ng sales clerk ang black card, hindi makapaniwala na ang babaeng kaharap nila ay may hawak na black card. Binigay po sa akin ni Damon iyan, I gasped loudly. Dahil sa lakas ng aking pagsinghap ay napalingon silang tatlo sa akin. Nagmamadali naman akong tumalikod at kunyari ay naghahanap ng toys sa shelves. Sa isip ko, paano nga ba nakarating sa babae ang card ni Damon? Damon would never issue such extravagance to his employees. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na tawanan ng sales boy at sales clerk. What is happening here? I heard a voice that made my heart stop from beating. Mr. Montemayor, narinig kong nauutol na sabi ng sales clerk. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. There, my husband, my ex-husband. He was standing tall and mighty. His presence emits strong aura and power in front of the two people that was mocking and laughing seconds ago. Sir, hindi magkamayaw na paliwanag ng dalawang empleyado, apologize to my girlfriend. Damon utters the word that break my heart. Pagkatapos naming mag-shopping nina Maria at Mia ay nagmamadali pa akong pumunta sa opisina. I wanted to finish my remaining paperwork para mabigyan ko ng konsentrasyon ang paghahanda namin sa birthday ni Mia. Mr. Montemayor sir, there's a notice from the Attorney Sanchez office. My secretary said, a notice from the attorney. Kunot-noo kong tanong. Inabot ko ang envelope, tearing the white envelope agad kong binasa ang nakasulat. My blood pressure accelerated the moment as I read the notice. It reads, Office of Attorney Jason Sermon Sanchez J&J Legal Counsel and Services October 11, 2012 ta, Mr. Damon Alexander Montemayor CEO of Montemayor's Group of Companies Makati City. Dear Mr. Damon Alexander Montemayor request visitation rights for Miss Mia Baltazar Montemayor. Request visitation rights for Miss Mia Baltazar Montemayor. This letter serves as formal notice, pursuant to the Philippines law, requesting you permit Miss Carmela Baltazar to exercise her visitation rights with our minor child Miss Mia Baltazar Montemayor born on October 14, 2007. This request is made pursuant to the Philippines law, specifically Article 213 hanggang 220 ensuring the child's best interests and well-being. Please confirm in writing your compliance in these terms within 24 hours. Failure to respond or comply may necessitate court intervention. Contact person, Ms. Carmela Baltazar, Mandaluyong, Manila, Philippines 09394556613446 Ms. Carmela at Gmail. I tightened my jaw as I banged my palm on the desk. Nagdilim ang aking paningin kaya ang notice of attorney ay siyang nilamukos ko at diretso kong inihagis sa trash can. How dare she? I closed my eyes and inhaled deeply. Ang kapal ng mukha ni Carmela na kornensalta ng abogado para lang ang masunod ang gusto niya. No matter how I pacify myself, hindi na kumalma ang sistema ko. Kanina pa ako na high blood sa mall. I wanted to squeeze the life of the sales boy and sales clerk for mocking Maria. I would never forgive such behavior. Who gives them the right to mock my girl? Kahit pa sinabi ni Maria na huwag ko nang gambulin pa ang dalawa, nahayaan ko na lang at pagpasensyahan. Ayaw ko pa ring I tolerate ang ganoong ugali. They deserve to face my wrath, and the management fired them right away. They couldn't afford to upset me. Naapi na nga si Maria sa bahay, maapi pa ba siya sa ibang tao?
Kung hindi ko man masyadong maipagtanggol si Maria laban kay Mommy dahil sa komplikado, hindi ko hahayaan na maapi siya sa ibang tao, not under my watch. They deserve it. Kahit sino walang karapatan na manghamak ng tao kahit pa sabihin na mas lamang sila sa kalagayan at material na bagay. Ang kayamanan ay nauubos at lumilipas. One more thing, hindi nadadala sa libingan ang kayamanan. And now, dumaragdag pa si Carmela. I finished counting from 1 to 10, still I can't shake my emotions. I was so mad that I couldn't find the right time to think. I dialed and dialed and dialed the number but her phone kept on ringing. It went unanswered. Where the hell is that woman? Hiding in the closet, or hiding in her attorney's office. There is no way I am going to let her manipulate me once again. I would never bow to her request. Nag-isip ako sa dapat kong gawin, should I counter-request and see a legal counsel too, o pagbigyan ko kahit isang beses lamang ang request ni Carmela na bumisita kay Mia. Ayaw ko lang na maging magulo pa ang sitwasyon ni Mia. Kung hahayaan ko na lamang siya na dumalaw kay Mia, particularly on their birthdays, hindi na niya dadalhin sa korte ang bagay na ito. Kapag dadalhin ko rin ito sa legal counsel, mauungkat pa ang tungkol kay Mia, hindi ito makabubuti sa bata. As much as possible, ayaw ko rin na magulo pa ako dahil kay Mia. At mas lalong magulo kapag hindi ko pagbigyan ng gusto ng bruha kong asawa, dating asawa. Pero, para sigurado ay tinawagan ko na lamang ang aking kaibigan na attorney na si Attorney Humar Aviles. You mean Carmela is back? He asked. Back and wanted to see Mia. Magbi-birthday kasi si Mia. And you know, that they have the same birthday. Ang ipinagtaka ko lang, ay bakit bigla niyang naisipan na bisitahin si Mia. The reason why we separated ay dahil sa pagiging irresponsible niyang ina. Sinabi niya na Mia was a mistake attorney. She definitely doesn't like Mia. Ayaw niya na may anak, kaya bakit gusto niyang makita muli si Mia? I was pacing inside my office trying to calm my nerves. Halata sa aking boses ang panggigigil at panginginig dahil sa galit. The attorney must have sensed my emotions. Calm down Mr. Montemayor, sabi niya sa kalmadong tinig. Well, hindi na ako mabigla. Both doctors and lawyers have the same level of calmness and patience. Hindi madaling magalit at nataranta kahit na malapit na silang sumabog. Pues, ako naman ay isang ama na puno ng pagtataka. Alam ko ang sitwasyon because I'm the one being betrayed and I am the one who suffers. It was you. Kumunat ang aking noo at nagtataka ako sa sinabi ni attorney. Pardon me, Hugh. Sanay na kaming nag-uusap ni Attorney Hugh na hindi na namin alintana na first name basis kami. Naging magkaibigan na rin kami, ibang level man ang pagkakaibigan namin gaya ng pagkakaibigan namin ni Arnold, Dennis at Emin, still Attorney Hugh and I shared closeness. Nagtatanong ka kung bakit gusto ni Carmela na makita si Mia, kung bakit naisipan niya na dumalaw kay Mia. Damon, kung hindi pa rin nagbabago ang perception niya about children, ikaw ang dahilan kung bakit gusto niyang makita si Mia. Nanlaki ang aking mga mata nang maalala ko ang sinabi ni Carmela nang tumawag siya. Sa pangalawang pagkakataon na tumawag siya ay pareho niyang sinabi na namiss niya si Carmela at ako. Why would she say that? Well, noong tumawag siya, he did mention that she misses me, hindi ko ito binigyan ng pansin, nakatuon ang aking isip sa plano niyang pakikipagkita kay Mia. What if may balak siyang kunin si Mia? What will I do, Hugh? Tumikim si Hugh. Sa batas, kapag maliit pa ang bata ay under supervision ito usually sa maternal care. But knowing what happened, knowing what she did, hindi yan mangyayari ang kinatatakutan mo, hindi kay Carmela mapupunta ang pangangalaga sa anak ninyo kung iyan ang kinatakutan mo. Hindi ba pwedeng maging ground ang nangyari na kapabayaan niya at pag-abandona sa anak namin noon para pigilan siya na bisitahin si Mia? I'm sorry Damon pare, this is the Philippines where the dramas are higher than the crime, more prominent than an employee's salary. He chuckled. Hindi ko alam if he's telling me on legal basis o nagbibiro lang siya. Nang hindi ako sumagot ay nagpatuloy siya, well, alam mo na ang korte, mas kinakampihan ang mga babae kesa lalaki, quite the standard. Pagdating sa jurisdiction ng mga anak, mas lamang ang maternal side.
Pero, kapag sasabihin mo ang tungkol sa pag-abandona ni Carmela, she would have to say na pinigilan mo siya sa trabaho, that's why. I said, and the court would ask, sinasaktan ba niya ang inyong anak? Yes, mentally. I'm sorry, the court will not listen to that. Hindi niya sinasaktan ang bata physically, so there is no ground for restrictions. Carmela could definitely visit her child. Ang paghihiwalay ninyo ay hindi rason para matigil ang suporta at pagbisita ng isang isa. Pero, why now, Hugh? Why? Hindi naman niya gusto ang anak namin noon. That was before. She can always say na nagsisisi na siya. Na gusto na niya na makapiling ang kanyang anak, and again she could be using Mia para mapalapit sa iyo, but the thing is, the court won't see that, so ang punto lamang niya ay gusto niyang makapiling ang anak lalo na at kaarawan nila pareho. Sure, the court would love to grant that wish. So, are you suggesting that I will allow her to visit my child? Also her child, and yes, totally. Stop cursing, pwede kitang ipakulong for disrespecting a lawyer. We both laughed. Good, tawanan mo na lang Damon ang sitwasyon at tingnan mo na lang kung saan mapupunta ang pagbisita niya kay Mia. You can always call me, if you think, she's abusing the request. Maraming salamat sa panahon mo, Attorney Hugh Maraviles. I can really count on you. Same, Mr. Montemayor. The feeling is mutual, thank you always for believing in me. As I put down the telephone, nagring naman ang aking cellphone. Sure enough, si Carmela ang tumawag. Siguro nakita niya na napuno ng missed calls ang kanyang cellphone with my number. Pinindot ko ang call button pero hindi ako nagsalita. Hinilat ko pa kasi ang aking noo at pumikit ako. Once again, pinakalma ko ang aking sarili. Inhale, exhale, my mind is counting from 1 to 10. Hello, Damon. Speak. I said harshly. I failed miserably. Hindi ko talaga nagawang magtimpi but at least, hindi ako sumisigaw. Damon, I'm sorry but did you receive the notice from, you can't use Mia to seduce me again. You can't use Mia para muli kang makabalik sa buhay namin, Carmela. I don't have to counter a legal action dahil ito ang una at huli mong pagbisita kay Mia. And my girlfriend na ako. I said, I know, mahina niyang tugon na agad kong ikinabigla. Her name is Maria. I was silent for a while, how the heck she knows? Sir Robert, may package po dito para kay Miss Mia, tanggapin ko ba o tatawagan ko muna si Miss Maria para i-receive ito? Wala man si Sir Damon. Nakaalis na ng mansion. Ako na ang tatanggap, Clara. Sagot ni Robert sa isa sa kanilang katulong sa mansion. Nakakakita ng magandang pagkakataon upang makalapit kay Maria. Simula nang dumating ang kanyang ina ay hindi na niya nakausap pa si Maria. Hindi alam ni Robert pero kahit na nakakita niya at hayag na ang pakikipagrelasyon ni Maria sa uncle niya ay hindi pa rin nawala ang pagkagusto niya sa yaya. Dalawang malaking kahon ang tinanggap ni Robert mula sa delivery man. Nabigla naman siya laki ng mga kahon, malamang mga regalo ito para kay Mia. Who would have gave her these gifts? Sa laki nga mga kahon ay maaring ipasok ang mata sa loob. Nang mabasa niya ang nakasulat sa card ay nashock si Robert. Carmela Baltazar, sa kanya galing ang card na ito. She's back. Sa mga sulok ng labi ni Robert makikita ang kanyang mga pagngiti. Perfect, the queen herself is back. The woman who made Uncle Robert go wild and crazy. Well, let us witness the incoming drama of the Montemayor's mansion. Ikaw na Uncle Damon, ang lalaking pinagpala sa lahat, napalakas ang boses niya kaya biglang napatingin ang dalawang boy na tinawag ni Clara upang magbuhat ng kahon. Pakidala muna ito sa library, Gemel, Jundel, utos niya sa dalawang boy. Hindi pa siya sigurado kung surprise ba ito dapat kay Mia. Han, wait, nilingan siya nina Gemel at Jundel. Ihatid na iyan mismo sa silid ni Mia, ako na ang bahala na magpaliwanag, muli niyang sabi. Tumango ang dalawang lalaki. Sige sir, napaisip si Robert, hindi niya alam kung nasaan si Carmela. Baka nagpadala lamang ito ng regalo, baka hindi ito babalik sa mansion, kaya mabuti pa na ibigay na niya agad-agad kay Mia ang regalo. Impossible naman kasi na ngayon pa magpakita si Carmela, ngayon pa kung kailan hiwalay na pala ito sa kanyang uncle. Kumatok si Robert sa pintuan.
Sa pangatlong katok ay bumukas ang pinto. "Good afternoon Maria, where is Mia?" Tanong niya sa nanalaking mata ni Maria. Napawaw siya sa laki mga kahon na karga ni na Jemel at Jundel. "Kuya Robert, para ba sa akin ang mga kahon na iyan?" "Wow!" Ang lalaki, hiyaw ni Mia. "Yes, Mia. Para sa iyo ang mga ito." "Bukasan mo ng maluwang ang pintuan Maria, paano makapasok sa sina Jemel at Jundel?" Kunot-noo na sabi ni Robert. Pumasok ang dalawang boy ng maluwang na ang pinto. Ate Maria, open these boxes please." Nagtatalon sa tuwa si Mia. "Galing ba sa iyo iyan?" Tanong ni Maria kay Robert. "Sana, hindi mo muna dinala iyan rito sa kwarto niya. Saka mo na lang sana binigay kay Mia ang mga kahon." "We wanted to surprise her," mahinang sabi ni Maria na medyo nairita dahil sa pagngiti ni Robert na misteryoso. "Kung galing sa akin iyan, sa mismong kaarawan ko na niya ibigay." "But, it's not mine, Maria baby see it for yourself," bamulong si Robert sa kanyang likuran. Winaksi niya ang dalawang kamay nito na nakahawak sa iyang balikat. "Umayos ka nga Robert, hindi ka ba naasiwa na hawakan ang girlfriend ng uncle mo?" Some girlfriend," sabi ni Robert na tumaas pa ang kamay. Maria decided to ignore Robert. Bumantong hininga na lamang siya. Kung si Madam Luz Viminda ay tahasan ang pang-iinsulto at pang-alipusta sa kanya. Si Robert naman ay kamanyakan at pasimpleng paghipo ang ginawa sa kanya. Nang milapag na nina Jundel at Jemel ang kahon ay lumapit si Mia sa box at sumdala rito. "Ate Maria, I want to open this box please." Kumukurap-kurap pa ang mata ni Mia na tila nagmamakaawa kay Maria. Natatawa na lang ang huli. Siyempre, naaalala niyang sabi ni Damon noon pa man, na kung anuman ang kahilingan ni Mia, kung hindi lang din ikapahamak niya ay ibigay na at sundin siya. "Alright baby." Lumapit si Maria sa kahon. "Tingnan muna natin kung kanino ito galing para makapagpasalamat tayo sa nagbigay." Robert scoffed. Nilingan siya ni Maria na nasa kanyang likod pa rin nakasunod. "Will you please stay away from me Robert?" Nairita niyang sabi. Nananodihe talaga ang isang ito. Nang makita niya na nakatayo pa rin ang dalawang boy ay pinalabas na niya ito. "Maraming salamat Jemel at Jundel, pwede na kayong lumabas." "Well, tuldok. Robert you can go with them," binalingan ni Maria si Robert. Bakit? Hindi ba pwede na magkulong rin ako sa silid na ito kasama si Mia?" He raised his brow. "You know what I mean Robert." Matigas niyang sabi. "Tumigil ka na Maria, buksan mo na ang mga kahon, hindi ba baby Mia? Excited ka na malaman ang laman ng dalawang kahon na iyan?" Robert said. Umupo ito sa gilid ng kama. Umiling na lamang si Maria. "This is your final warning Robert, kapag maglalako ka, I'm sure I'm gonna tell, language Maria." Robert grinned. Gamit ang nguso, sumenyas siya kay Maria na nakikinig si Mia. Nanlilisik na lamang ang mata ni Maria at inikutan ng mata si Robert habang hinablot ang card sa ibabaw ng kahon. As soon as her eyes land in the card, malakas siyang napasinghap. Tumayo si Robert at hinablot ni Robert ang card. "To my beautiful daughter Mia, happy birthday anak. Mommy loves you." Signed, Carmela Baltazar. Si Robert ang nagbasa ng card dahil natulala si Maria. Para siyang napako sa harapan ng big boxes. "Mommy. Where's Mommy, Kuya Robert? I want to see her." Excited na sabi ni Mia na lalong ikinagulat ni Maria. "What? Cat got your tongue? Bakit ka ba nabigla Maria? Bakit ka ba namumutla riyan? Hindi ba sabi mo mahal ka ni Uncle Damon, bakit para kang nataranta riyan? It's just a name, they're annuled, remember." Pang-uuyam na sabi ni Robert. Hininaan niya ang boses dahil nakikinig si Mia. Maria's mind raced. Kabaligtaran ang description ni Damon kay Carmela. Ang sabi niya ay pabayang ina ang dating asawa. Hindi niya gusto ang anak. Hindi mahalaga si Mia sa kanya, kaya nga iniwan niya ito kapalit ng kanyang karera. But why she was sending these gifts? Does Damon knows? "Ate Maria, please open the box now." Hinayla ni Mia ang kamay ni Maria. "Yehey, Mommy loves me now. Mommy loves me. I want to see Mommy, Ate Maria." Lalong natulos si Maria sa kanyang kinalalagyan. Paanong naisip ni Mia ang kanyang ina? Hindi nito naalala na binanggit nito si Carmela, but now. Anong nangyari?
Ako na ang bahala rito, Mia. Lumapit si Robert sa kahon na bitbit ang gunting. He cut the ribbon at basta na lang nila mukos ang gift cover ng malaking kahon. Wow! These are beautiful. This is Princess Elsa's gown, before she became a queen. My favorite of all princesses is Princess Elsa of Frozen. Sikat na sikat ang light blue gown ni Elsa dahil sa tagumpay ng Frozen, kumikinang ito sa ganda at disenyo. May kasama pang tiara at mga accessories na angkop sa gown. Gusto kong isukat, sabi pa ni Mia. Later baby, saway ni Robert. Nakita ni Maria na inilabas pa ni Robert ang dalawa pang gown mula sa malaking kahon. Nilapag ito sa kama ni Mia. Hindi magkamayaw ang bata sa tuwa. Sa worry ni Maria ay kasya lahat kay Mia ang mga gown. Mukhang sukat na sukat sa bata. Nanlumos si Maria, anak talaga ni Carmela si Mia, kasi alam niya ang sukat ng anak. Wow, this one is Mona. Ito ang gown ni Mona. I love Mona. I really like her. Sa worry ni Maria ay naging hyper ang bata. Hindi magkamayaw sa pagsulyap sa mga gowns sa kama. Nagpabilang-bilang ang kanyang mata. Ang ganda, hindi na napigilan pa si Mia. Kinuha niya ang gown ni Mona at nilipad-lipad sa ere pagkatapos ay ibinakat sa kanyang katawan. Ang icon-ikong gown ni Mona ay isang magandang disenyo na hango sa kultura ng Polynesia. Ang pangunahing tampok ng kulay ng gown ay teal blue malawak na palda, na parang kumakatawan sa mga kulay ng dagat. May mga gintong detalye rin ang kulay ng gown ni Mona, na sumasalamin sa sikat ng araw. Kahit na si Maria ay naamiss sa makulay na traditional yet modern gown of Mona. Tube in the upper and a flowing skirt below. Kahit si Maria ay gusto niya si Mona. Isang matapang at mapang-arap na prinsesa. May pagkakatulad pala sila ni Carmela ng choice when it comes to fairy tale. O baka naman si Mia ang may gusto sa mga Disney princesses na ito. Tinupad lamang ng ina ang gusto ng anak. Kung tama ang iniisip niya, may nakatago naman palang kabutihan sa puso ni Carmela pag nagkayen. Ngunit bakit kinakabahan na si Maria? Bakit hindi na siya mapakali? May cater nung tiara at mga burloloy rin ang gown ni Mona design para kay Mia. Here is the last one, niyakap ni Mia ang gown ni Princess Anna. I so love this color pink ball gown, yakap-yakap ni Mia ang gown ni Anna. Isang ball gown na kulay pink. Sa isip ni Maria, it was designed and inspired by the Arundel theme, kung saan ang kaharian nina Anna at Elsa. Malalim na huminga si Maria. Tapos na ba ang kanyang pangarap? Babawiin na ba ni Carmela ang dating asawa lalo na at may anak sila? Itatakwil kaya siya ni Damon kapag bumalik si Carmela? Hindi mangyayari iyon. Galit si Damon kay Carmela. Mahal na mahal siya ni Damon. Kaugnay nito ay ang harap-harapan na pagtatanggol ni Damon sa kanya sa dalawang empleyado ng mall na nang-uuyam sa kanya kanina habang sila ay nag-shopping. Chapter 12. What did you say? Tanong pa ni Damon kay Carmela. How come nakilala niya si Maria? Nagdududa siya sa tinuran ni Carmela. Is she stalking him? Is she stalking Maria? Napatayo na naman si Damon sa kanyang upuan. I said, hindi mo na kailangan na babalaan ako Damon. Alam kong may girlfriend ka at ang pangalan niya ay Maria, mahinahon na sabi ni Carmela sa tono na sigurado. How did you know her name? Damon cursed himself for asking Carmela. He would think that he likes to engage in a conversation with her. Are you stalking me? Naidagdag na naman niyang tanong. No. Kung inistok kita disin sana ay hindi na ako kumuha pa ng legal counsel. Nagpanting naman ang tainga ni Damon nang maaalala ang notice na natanggap. Huwag mo nang ipaalala sa akin iyan, Carmela, you know that I can always counter your request. Carmela sighed. You leave me no choice Damon, ayaw mo akong payagan madalawin si Mia. She's also my daughter and pinabayaan at inabandona mo siya. Mariin na sabi ni Damon. Please Damon, I told you na nagsisisi na ako and I am asking for a second chance. Naririnig ni Damon na parang nanginginig ang boses ni Carmela, is she crying? At anong ibig niyang sabihin na second chance? What second chance are you talking about? Nag-alinlangan si Carmela, hindi niya sinagot ang tanong ni Damon.
Anyways, ipinadala ko kaagad ang mga regalo na nabili ko para kay Mia kanina. By this time, siguro natanggap na ito sa mansion kung hindi na-delay ang delivery man. Baka nakuha na iyon ni Maria. Hindi makapaniwala si Damon sa kanyang narinig. Ang daming pakulo ng babaeng ito. And she's getting on his nerves by mentioning Maria's name. How did you know Maria? Kunot noo na tanong ni Damon kay Carmela. Malalim na huminga si Carmela bago nagsalita, kanina ko lang siya nakilala sa mall. What? You meet her? Gulat na sabi ni Damon, this time umupo siya sa couch ng kanyang opisina. Kung nilapitan ko siya kanina sa mall, malamang nagkakilala na kami, sagot ni Carmela. Lumunok ng laway si Damon. She is that mall. While Maria and Mia were with me at the mall. Damon widened his eyes. Paanong, I was there Damon? I was at the mall today. Bumili ako ng gifts para kay Mia. Iyon nga ipinadala ko na ang iba sa mansion. I was there. I witnessed the drama, sabi ni Carmela. There is no drama, matigas na sabi ni Damon. Well, you are confronting those employees. Natural na makatawag pansin iyon sa ibang shoppers. That's the reason it caught my attention and learned that girl's name is Maria. Mahina ngunit klaro ang tinig ni Carmela. She's so lucky Damon. Dagdag pa ni Carmela, lucky. Kumunot ang noo ni Damon, she doesn't have to mention that wala naman siyang pakialam doon. She lost the chance to be lucky. Kaya ang kanyang puna ay hindi na dapat niya sinasabi pa. And I am lucky to have her. Damon said. Observing Carmela's silence, he was doubting her intention. Huwag niyang subukan na magdala ng panibagong gulo sa kanyang buhay. He is happy and contented with her life well except for her mom's contradiction of her relationship with Maria. Maliban doon ay wala na siyang problema. Right, by the way yung iPanadala ko na gown namin ni Mia. May mga cut-erno yun, nasa akin, and it's for me, kaya I am asking you to let me stay at the mansion on the night before the celebration. Malumanay na sabi ni Carmela. What? Hindi ito ina-anticipate ni Damon. Hindi ba sa notice nakasaad doon ang malaya ko na pagbisita? We will be going to discuss it personally. But since sa October 14 na ang birthday niya sana ay magkaroon ako ng isang gabi na doon ako sa guest house ng mansion o kaya ay sa guest room dahil papaano ako magpapalit-palit ng damit kung anuman ang gusto ni Mia na sususutin namin. Sa palagay ni Damon ay naisahan siya ni Carmela. Sadly she has a point. Carmela, again I'm warning you, may pagbabanta sa boses ni Damon. Bye, Damon, see you on the night before Mia's birthday. Damon turned off his phone bago pa man pinatay ni Carmel niya ang kanyang cellphone. Hinilat niya ang kanyang sentido. Sakit talaga ng ulo ang dala ni Carmela mula noon hanggang ngayon. Hindi niya pinagsisihan na si Mia ang kanyang naging anak. Hindi siya nagsisisi na nagkaroon ng anak, pero nagsisisi siya na si Carmela ang ina. The clock strikes 5 in the afternoon, tamang-tama lang din sa oras ng labasan nila sa opisina. Dahil sumasakit ang kanyang ulo sa mga ginagawa ni Carmela ay gusto niyang pumunta sa bar, pero mas gusto niyang malaman kung totoo ang sinabi ni Carmela ukol sa package. Higit sa lahat, kailangan na sabihin niya kay Maria ang tungkol kay Carmela. Kailangan na masabi niya ang mga pagtawag ni Carmela sa kanya ukol sa plano nito. Hindi pwedeng hindi niya sabihin kay Maria dahil baka insultihin na naman siya, this time sa dating asawa niya. He doesn't believe at all. He doesn't believe na nagbago na si Carmela kaya siya makikipag-celebrate sa kanyang anak. Pagdating niya ng mansion ay nakita niya si Mia na nagpaikot-ikot habang sinuot ang mono costume. Kanino galing ang mga gown na iyan? He asked. Though, alam na niya ang sagot. Hello, Daddy mula ito kay Mommy Daddy I want to see Mommy Daddy please dalhin mo siya rito Daddy please. Nagmamakaawa si Mia. Kitang-kita ni Maria ang reaksyon ni Damon, sobrang shock. Bumantong hininga si Maria sa kanyang tabi na nanlumo at hindi makapaniwala. That's what I'm telling you, parang ito ang sinasabi ng mata ni Maria nang sinulyapan siya ni Damon. Mia, bakit mo gustong makita ang iyong ina? Iniwan ka niya hind ba? Na-shock naman si Maria sa tanong ni Damon. Hindi niya dapat banggitin yun kay Mia. Ang ibig sabihin ni Daddy Baby ay, may malaking sorpresa pa siyang ibibigay sa iyo, who is she kidding, alam niyang matalino ang bata.
I just wanted to see her, I miss her, maikling paliwanag ni Mia. Halatang nalungkot sa tinura na ama. Kinagabihan ng makatulog na si Mia ay kinausap ni Damon si Maria. Tuldok, I have something to tell you. May gusto rin akong sabihin sa iyo. Tuldok panipik, sabi ni Maria, mauna ka na. Damon said, nagtataka ako kung bakit naisipan ni Mia ang kanyang ina, hindi ba't sinabi mo na pinabayaan siya ni Carmela? Bakit naman malapit ang loob niya rito at iniisip niya ang kanyang mommy? I have no idea, hindi ko alam kung bakit iyan sinasabi at iniisip ni Mia, kunot noo na wika ni Damon. Kanina, habang binabasa ni Robert ang note, Robert, what is he doing in Mia's room? Si Robert ang nakatanggap ng package kaya diretso na niya itong pinahatid sa silid kasama nina Jemel at Jundel. Tinitigan ni Maria si Damon, bakit parang may bahid ng pagkadisgusto ang tinig ni Damon habang binabanggiit ang pangalan ni Robert. Bakit parang galit ka kay Robert? Hindi napigilan ni Maria ang magtanong. Hindi naman niya sinasabi ang mga pangbabastos ni Robert sa kanya noon, but why he seems to dislike Robert's presence na kasama siya. Lalaki ako Maria, the way Robert looks at you, kapansin-pansin na may pagtingin o pagnanasa siya sa iyo. Hinihintay ko lang nagagawa siya ng kabalastugan, hindi ko siya patatawarin kapag nagkamali siya sa iyo, papatusan ko talaga siya kahit pamangkin ko pa siya, saad ni Damon. Nanlaki naman ang mata ni Maria. Paano pa kaya kung sasabihin niya ang ginawa ni Robert sa kanya sa library at sa kanyang silid? Naalala pa ni Maria ang sinabi ni Madam Luz Viminda na siya ang dahilan kung bakit hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang dalawang anak. Kaya manatiling tikom na lamang ang bibig ni Maria ukol kay Robert. Dahil kapag idagdag pa niya si Robert, tiyak na malalagot na naman siya sa ina ni Damon. Sinabihan na siya na anay, naninira ng pamilya. Now, what would happen kung patulan nga ni Damon si Robert kapag isusumbong pa niya? Anyway, ano ba ang sasabihin mo? At ano ba ang plano mo sa request ni Mia na gustong makita ang ina niya? Humugot muna ng malalim na hininga si Damon bago pa niya sinagot ang tanong ni Maria. Carmela is back in the country. She's here in the Philippines and she wants to celebrate Mia's birthday with us. Damon's face is unreadable. It was full of mixed emotions na hindi na kayang basahin ni Maria kung ano ba ang tunay na naramdaman ng nobyo. She was surprised to hear it from Damon. Hinapit ni Damon ang kanyang bewang palapit sa kanyang matigas na dibdib. Pinatong ni Damon ang kanyang ulo sa balikat ni Maria. Carmela called me and told me about her plan. When I said no, the next thing I know is that she was seeking legal counsel and I received a notice from attorney Jason Sanchez requesting Carmela's concern of visiting Mia. I was very surprised to speak. Ramdam ko ang bigat sa puso ni Damon habang sinasabi niya ang tungkol sa pagtawag ni Carmela at ang tungkol sa notice of attorney. He was tense. Ramdam ko ang hininga na binitiwan niya habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking balikat. Ang pagbuga niya ng hangin rito ay ramdam ko. Kailan pa? Nagangat ng ulo si Damon nang marinig ang aking tanong. Kailan pa siya tumawag sa iyo? Damon closed his eyes and spread his arms to the couch. He sighed. Naaalala mo nang umuwi ako ng hating gabi. Just last week, I thought. That was the time that she called me, Leon ang unang beses na nagparamdam siya sa akin. Then nagsunod-sunod na. Damon Alexander glanced at me sideways. Hiniling na laya na makasama si Mia sa birthday niya. And since they have the same birthday, hiniling na laya na makadalaw siya rito sa mansion. At dahil nga hindi ako pumayag, lumapit siya sa abogado, may bigat ang tono ni Damon. Dinala pa niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at hinilot ito, isang indikasyon na stress na siya. Hindi ako nagsalita, hinihintay ko na matapos siya sa kanyang sasabihin. I talked to my lawyer about this matter. Sinabi niya na hindi ko pwedeng pigilan ang kagustuhan ni Carmela na dumalaw sa anak namin. May kirot ang aking dibdib nang marinig ko mula kay Damon ang salitang naman. Attorney Hugh, a close friend of mine told me that our annulment is not the reason for restrictions. Pantay pa rin ang suporta ng mga magulang para sa kanilang anak maging ang pagdalaw nito. I shifted to my seat. Dalaw lamang ba ang nakasulat sa request? What kind of visitations and arrangements? Sa birthday ni Mia,
plano ni Carmela na pumunta rito para makipag-celebrate at mad-alaw si Mia? No, ang ibig kong sabihin ay ang schedule ng kanyang pagdalaw other than Mia's birthday party. May notice, hindi ba? Nag-isip si Damon. Lalong kumunat ang noo. Pagkatapos kong mabasa ang notice ay nilamukos ko na ito at hinagis sa basurahan. Hindi ko na inulit na basahin ito, nadala na ako sa aking emosyon. He said, I was thinking that Carmela was not just referring the birthday celebration. She might be thinking of a regular visitation to Mia. Hindi ito nakuha ni Damon. Base sa kanyang paliwanag, inakala lamang niya na sa birthday ni Mia. Kahit pala ang matalinong tao kapag nadala ng galit ay hindi na makapag-isip ng tama kapag emosyon ang pinaiiral. Just like me, puso ang naghari sa akin kung kaya hindi ko naalintana ang mga banta ni Madam Luz Diminda. Paano ko pa masasabi kay Damon ang bigat ng nararamdaman ko kung siya man ay may dinadala rin na bigat ng loob? I don't know baby, I don't know if she was asking for a regular visits or just on Mia's birthday. Hindi ko naman alam kung magtatagal siya sa Pilipinas or what if dito na siya maglalagi sa Pilipinas? I asked. It's none of my business, he answered. Pero business mo na pangalagaan si Mia, paano kung gusto nga niyang dalawin si Mia regularly? Damon sighed. I don't know Maria, I will seek a legal counsel about that, though. Pinaalam na sa akin ni Attorney Hugh Maraviles ang tungkol sa sitwasyon namin ni Carmela at sinabi niya sa akin ang batas ng Pilipinas when it comes to children's rights and parental rights. Sensing my discomfort, Damon added, Hey, we are annulled. Hindi ka dapat mag-alala tungkol kay Carmela. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik, hindi ko alam kung bakit niya naisipan na dalawin si Mia. I didn't even know that she's here in the country until she called. Wala nang nag-uugnay sa aming damdamin, maliban kay Mia. Are you sure about that? I leaned my back on the couch and closed my eyes. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Wait, nagdududa ka ba sa akin? Medyo tumaas ang kanyang boses na ikinabigla ko naman kaya dagli kong binuksan ang aking mata. No, what I mean to say is Carmela's feeling. If you are sure about yourself, na wala ka nang nararamdaman kay Carmela, what about her? Sigurado ka na wala na siyang damdamin pa sa iyo. What if gusto ka pa rin niyang makasama? Otherwise, hindi siya babalik sa inyong dalawa ni Mia. Hindi na siya magparamdam. Umiling si Damon. Please Maria, huwag mo yang itanong sa akin, the answer is I don't know. Hindi ko alam ang tunay na dahilan ni Carmela but he hesitated. But what? I pushed. But she said na nagsisisi na siya sa kanyang pag-iwan kay Mia, gusto niyang makabawi kaya humingi siya ng isa pang pagkakataon. I gasped loudly kaya napatingin si Damon sa akin nang tumigil siya sa pagsasalita. I said, she wanted to be back at you and Mia's life. I asked, bewildered. Napatayo ako bigla sa aking kinauupuan. Hinayla ako ni Damon paupo sa kanyang kondongan paarap sa kanya. Calm down will you, mahinahon niyang sabi sabay hawi sa aking buhok na tumabon sa aking mukha. She knows that I have a girlfriend, and she knows your name, mahinang sabi ni Damon habang unti-unti niyang tinaas ang laylayan ng aking bestida at diretsyong hinubad ito pataas sa aking ulo. Agad akong napahiyaw ng diretsyong pumasok ang kanyang alaga sa aking naglalaway na lagusan. Kahit gaano pa ako kabasa, hindi ko pa rin maiwasan na humiyaw dahil sa ramdam ko pa rin ang mahaba, malaki at maugat nitong espada sa aking puson. Habang ang dalawang kamay ni Damon ay nakahawak sa magkabilang bewang ko at tinulungan ako sa paggalaw pababa sa kanyang matigas na armas ay sinunggaban niya ang aking labi at nilamukos ng halik. Siguro para matahimik ako, bilis utos ko sa kanya habang naipulupot ko ang aking braso sa kanyang leeg at sineksik ko ang aking mukha doon. Pinatakan ko ng halik ang kanyang leeg habang naririnig ko ang pagtalam ng kanyang hininga. Ramdam ko na hindi na magtatagal ay lalabasan na ako, ganun din si Damon, lalo niyang binilisan ang paggalaw at paggiya sa aking bewang. October 14, Mia's birthday party at the Montemayor's Mansion's prestigious garden. You look stunning baby girl. Damon whispered to Maria's ear. Bahagyang nanlaki ang mata ni Maria, hindi niya inaasahan ang pagbulong ni Damon, lalo na at naghihintay sila sa entrance ni Mia sa red carpet. Well,
It would be Mia and the wicked queen, the model, her mother Damon's ex-wife Carmela Baltazar. A dramatic entrance because Carmela would be walking beside Mia. Han, will you please behave, Mr. Loverboy? Magsimula na ang program, tatawagan na ang pangalan ni Mia. Bahagyang kinikilig si Maria dahil sa mainit na hininga ni Damon sa kanyang tainga. At ang pangalan ng Brunhilde mong asawa, inikutan niya ng mata si Damon. Sa kabila ng stress na naramdaman nina Damon at Maria ay nakuha pa rin nilang tumawa kahit sa simple lamang nilang kulitan street tuksuhan. I can't help it, you look stunning in that Mona-inspired gown. Tiningnan siya ni Damon mula ulo hanggang paa. The teal blue, flowing dress with floral patterns and shell accessories fits Maria's personality. This is the last thing that came up to my mind when I saw Mia dancing while parading the Moana's gown. Naisip ko na bagay sa akin ang damit na ito dahil mapangarapan ako. Tuldok panipik, Maria said. At anong pangarap ng baby girl ko? Kiniliti ni Damon si Maria na lalo namang nagpapakilig sa puso ng dalaga. Simple lang ang pangarap ko, Damon. Mabigyan ng magandang buhay sina lolo at lola. Makasama ka at si Mia habang buhay. Nang marinig niya na may tumikim sa kanilang likuran ay natahimik ang dalawa. Hindi na natuloy si Maria sa pagsasalita. Damon was thinking about his beloved dreams as he nodded his head and smiled warmly. Nabigla pa si Maria nang makita ang mga kaibigan ni Damon at ang kani-kanilang nobya. Kahit sinabi na ni Damon kay Maria na si Nina ay naka-move on na sa piling ni Eamon, ay nasosorpresa pa rin itong makita si Nina sa kanyang harapan. She is wearing a Maleficent-inspired costume, bagay sa kanya ang kulay na lavender dahil mestiza siya. Hindi pa rin maiwasan ang kabahan at hindi pa rin mapakali si Maria dahil sa pang-iinsulto ni Nina sa kanya noon. Minsan din niyang inuyam dahil sa hamak na kalagayan ng yaya. Minsan ring naranasan ang kanyang pang-aapi dahil kay Damon. Kay Carmela, ano kaya ang naghihintay sa akin na pang-iinsulto at paghamak sa aking pagkatao? Sa isipan ni Maria ay naglalaro na ang posibilidad na maaring mangyari sa kanila ni Carmela. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang pag-ismid ni Madam Luzviminda na nakaupo sa gitna ng stage, waiting for Mia's dramatic entrance. Ano kaya ang iniisip ng Madam ng Montemayor's mansion? Siguro, iniisip niya ang posibilidad na magaganap sa mansion with Carmela's presence. Iniwas ni Maria ang paningin kay Madam Luzviminda, sa halip ay nilaibat niya ang paningin sa mundo ng pantasya gawa ng dekorasyon ng bonggang party ni Mia. Sinamahan ni Damon ang kanyang mga kaibigan at mga kasintahan nito na mga kaibigan rin ni Nina. Pinaupo niya sa Arco-designed chairs of this fantastic Disney princesses theme party. Nang okay na ang kanyang mga kaibigan ay bumalik siya sa tabi ni Maria. They're both standing, nakatayo sa harapan ng stage. Hinayaan ni Maria na maglakbay ang kanyang diwa na pumasok sa isang mahiwagang hardin na binago ng isang mahiwagang daungan na hango sa mga minamahal na Disney princesses. Ang mga malusog na halaman, buhay na bulaklak, at kumikinang na mga bukal ay lumilikha ng isang marangyang likuran. Ang mga magagandang arko sa hardin, na may mga delikadong floral arrangement at malambot na mga ilaw ng fairy, ay nagtatanggap ng mga bisita sa pagdiriwang na ito. Ang matamis na amoy ng mga rosas at mga mahinahon na mga tinig ng mga ibon ay puno ng pagkamangha at mahika. Ang mga dekorasyon ay may mga banner na may mga tema ng Disney princess, mga delikadong tsina, at mga bote ng kristal. Ang mga bisita ay nagkaroon ng mga masasarap na pagkain tulad ng mga apple ni Snow White, candy apples, mga cupcakes sa ilalim ng dagat ni Ariel, at mga cookies ng bulaklak ng rosas ni Belle. Ang mga laro at aktibidad na may temang prinsesa, tulad ng paggawa ng korona, pagkwento ng alamat, at mga partido ng tsaa, ay nagbibigay aliw sa mga bata at matatanda. Sa paglubog ng araw, ang mga ilaw ng string ay nagbibigay liwanag sa hardin, na nagbibigay alaala na hindi malilimutan sa mahiwagang Disney princess. Sa worry ni Maria ay kasama siya sa mahika ng selebrasyon, mukha siyang maiiyak dahil hindi niya naranasan ang magkaroon ng ganito kaganda, kabongga na party. Para na rin siyang kasama na nag-celebrate sa 5-year-old birthday party ni Mia ang kanyang alaga. Hindi ito ang original nilang plano ni Damon. It was supposed to be Damon, Maria and Mia. Pero kailangan na umeksena pa ng bruhang Carmela kaya hindi natupad ang kanyang plano. Damon, what are you waiting for?
Umalis ka na sa tabi ko at pumasok ka na sa loob ng kurtina, utos ni Maria kay Damon. Nandoon sa likod ng kurtina si Mia kasama ang kanyang ina para sa entrance. Napagkasunduan kagabi habang nag-uusap sina Damon at Carmela na sila na lamang dalawang birthday celebrant ang papanhik sa stage. Ayaw na ni Damon na sumama. Subalit just this moment, tinawag ng MC ang pansin ni Damon at Maria. Ayaw lumabas ni Mia, ayaw niyang magmarcha hanggat hindi kasama ang kanyang daddy. Gumalaw ang bagang ni Damon. This is not the thing he expected, nagkausap na sila kagabi ni Mia. Pumayag naman ang bata. Bakit naman niya uutusan ng MC na nagmamaktol si Mia? Ang ganda ng mood ng bata, aliw na aliw ito sa mahiwagang party decorations niya. Kaya bakit naman ito nagmamaktol? Damon doubted Carmela. Siguro, may kinalaman ito sa pagmomoment ni Mia. Baby, hindi magsisimula ang party hanggat hindi makikita ang celebrant sa stage. Pagbigyan mo na si Mia, malumanay na sabi ni Maria. Pinisil niya ang balikat ni Damon. I'm sorry, Maria, hindi ko alam na magkakaganito sa birthday party ni Mia. I think may kinalaman na naman si Carmela rito. Pinakialam na nga niya ang arrangements at organization ng party C. Calm down, pinagtitinginan tayo ng mga bisita, saway ni Maria sa kasintahan. Sa labaw ng stage, lalong nakita ni Maria ang pag-ismid ng labi ni Madam Luz Diminda. Just go, halos itulak na ni Maria si Damon kung saan nakatambay sina Mia at Carmela para sa entrance. The decorations and setting are fantastic kaya ayos lang din kahit may konting pagbabago sa party, Maria thought. Iniisip na naman niya ang sinabi ng madam na isa siyang ipis na nagkakalat ng dumi, kaya minabuti na niya na manahimik na lang at huwag nang pumorma pa. Okay, in the first place, wala naman siyang karapatan na magreklamo anuman ang gustuhin ng bata. Damon and Carmela are her parents, it can't be denied. She sighed when Damon walked away from her. The MC shouted in her dramatic tone. And now, let us all welcome our birthday celebrants Miss Mia Baltazar Montemayor and Mrs. Baltazar Montemayor, the Queen herself. Natulos si Maria sa kanyang kinatayuan. Then heck must have planned about this too, that MC is her friend. Mrs. May ang mga bisita ay nagpapakita ng kanilang malakas na sigla tinatawag ang pangalan ng birthday celebrant. Ang mga bata at matatanda ay nagtutulungan, nagkakaisa sa pag-awit ng Happy Birthday, habang ang malakas na tugtog ng musika ay nagbibigay aliw sa mga bisita. Ang mga ilaw sa stage ay nagbibigay liwanag, at ang mga dekorasyon ay nagpapakita ng isang mahiwagang mundo ng mga Disney princesses. Ang celebrant na nakasuot ng isang magandang damit na prinsesa ay naglalakad sa stage kasama ang kanyang mga magulang. Ang host ng partido ay nagtatanghal sa celebrean, mabuhay ang ating mahal na Mia Baltazar Montemayor at Ginang Carmela Baltazar Montemayor. Maligayang kaarawan sa inyo. Isang banggit na lang ng Mrs. ay babatuhin na ni Maria ng ilaw ang MC. Ang mga bisita ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagbati sa pamagitan ng pag-applaud at paghihiyaw. Ang celebrant ay nagbibigay ng isang maliit na talumpati, maraming salamat sa inyong lahat sa pagbisita sa aming partido. Masaya ako na makasama ko kayo sa araw na ito, may paiyak-iyak pa si Carmela habang niyakap si Mia at tuldok-tuldok. Damon. Pagkatapos ang mga bisita ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa Pam at mag-aita ng pag-awit ng Happy Birthday. Muli, habang ang mga ilaw sa stage ay nagbibigay liwanag sa isang magandang pagdiriwang. Hindi iniwan ni Maria ang party celebration ni Mia kahit pa na ang kirot ng kanyang dibdib ay tumitindi sa tuwing magkalapit ang mga bisig ni na Carmela at Damon dahil sa mga picture-taking, family pictures. Nakikita ni Maria na napipilitan lamang si Damon na gumanap bilang asawa ni Carmela. Subalit, para hindi maging katawa-tawa ang party sa harapan ng mga bisita ay nakikiayon na lamang si Damon sa sinasabi ng organizer ng party. Carmela is quick to introduce her MC friend para maging pabor sa kanya ang party celebration. Gusto ba ninyong makita na sumayaw ang ating birthday celebrants with her daddy? Sigaw ng MC. Yes. Nagpalakpakan ang mga bisita habang umalis palayo si Maria sa hardin. Bakit ako nasasaktan? She thought, wiping the tears away. As I walked away from the garden, from the magical garden,
malinaw kong naririnig ang isang pang fairy tale na theme song ni Belle at Beast. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Tuldok-tuldok. Bago ako tuluyang nakalayo ng lubusan sa garden ay nakita ko pa ang matamis na ngiti ni Carmela habang isinasayaw siya ni Damon. Ang kirot na aking naramdaman sa aking dibdib ay tumitindi. Halos mamatay ako sa selos. I shouldn't be feeling this way because I know this is not Damon's fault. Planado ito lahat ni Carmela. Tama ang hinala ni Damon. Pero dahil sa hindi maitatanggi na si Carmela ang ina ng bata, wala nang magawa si Damon kundi ang makiisa sa pakulo ng organizer. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. While Carmela looks stunning with her yellow gold bell gown, Damon looks powerful and magnificent with his elegant black suit. Ang suot ni Damon ay hango sa karakter ni Beast. Of course kailangan niyang ternuhan ang kagustuhan ni Carmela at Mia na Twinnie Belle. Ang suot ni Damon ay isang eleganteng itim na suit na may detalyeng ginto. Binubuo ng itim na jacket na may butones na ginto at may malaking lapel. Puting kamiseta na may malaking krabat na itim. Itim na pantalon na may listan na ginto. Itim na mga sapatos na may mga butones na ginto. Isang malaking krabat na ginto na may perlas at ruby. Si Damon ay isang tunay na prinsipe sa katayuan. Ang kabuuan ni Damon ay maihalintulad sa isang maharlikang prinsipe, lalo pa at hindi naman talaga Beast ang kanyang hitsura kundi isang makisig, matipuno na lalaki. Ang kanyang pagsayaw kasama si Carmela ay nagpapakita ng kanilang pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. No! Agad kong binawi ang aking masamang kaisipan. Sina Beast at Belle iyon, kina Damon at Carmela naman ay pakitang tao lamang. Pero bakit mababanag sa mata ni Carmela ang tunay na saya? Ever just the same, ever a surprise, ever as before and ever just as sure as the sun rises. Mukhang alam na ni Carmela ang dapat niyang gawin. Sukat na sukat at planadong-planado ang mga kaganapan sa extravaganza na kaarawan nila ni Mia. Tunay nga na nasorpresa ang mga Montemayor, maging si Madam Luz Viminda. Hindi ko nakitaan ng pagka-disgusto si Madam Luz Viminda nang halikan siya ni Carmela bilang pagbigay-pugay sa dating mother-in-law. Sa bagkus ay nakitaan ko siya ng interest sa kanyang mga mata habang sumasayaw sina Damon at Carmela. Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Kung totoong nagsisisi na si Carmela sa kanyang mga kasalanan, may pagkakataon pa siguro na makabalik siya sa mansion, base sa pagtanggap ng ina ni Damon kay Carmela. Compared to me, mas katanggap-tanggap pa si Carmela kesa akin. Certain as the sun rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tuldok-tuldok. Habang papalayo na ako sa hardin at pumasok na muli sa loob ng mansion ay dinig ko pa rin ang malakas na hiyawan ng mga bisita. More, kiss. Kiss. Ayan, bagay na bagay talaga kayong dalawa, mabuhay. Tuldok panipik. Kiss, kisses. Napahikbi na lamang ako na tinakpan ang aking tainga ng aking mga kamay. Patakbo kong hinakbang ang hagdan at nagmamadaling nagkulong sa silid. Ano ba ang iniisip ko kasi? Cheers on Maria, bakit ka ba umiiyak? Kasalanan mo naman, pinagsiksikan mo ang iyong sarili sa buhay ng isang lalaking hiwalay at may anak pa. Ngayon iiyak-iyak ka na para kang tanga, hindi ko maiwasan na maisabibig ang inisip ko. Ibinagsak ko ang aking katawan sa kama at tumira pa na umiiyak. I just couldn't control myself. Masakit, ang sakit pala talaga pag nagseselos ka dahil sa pagmamahal. Ganito pala ang umibig, ganito pala ang magmahal, masakit at masaya, may tuwa at pagluha. Siguro hindi na napapansin ni Damon na nawala ako sa party dahil busy iyon sa programa ng partido ni Mia at ng bruhang si Carmela. Alang-alang sa kaligayahan ni Mia, gagawin ni Damon ang lahat para sa anak. Bata lang si Mia, hindi ko naman pwedeng sisihin ito sa mga kaganapan sa party, after all. Carmela is still her mother and not me. Damn! Pinaghahampas ko ang mga unan sa kama. Galit ako sa sitwasyon namin ni Damon, galit ako sa layo ng agwat ng aming pamumuhay. Pero hindi ko naman kasalanan na isinilang akong mahirap. Kaya lang dahil sa pagiging mahirap ko kaya ako hindi nagustuhan ni Madam Luz Viminda. Lalong hindi ko kasalanan na umibig ako sa isang Panginoon samantalang ako ay hamak na alipin lamang.
Natigil ako sa aking paghikbi nang marinig ko na nag-ring ang aking cellphone. Inabot ko ito sa secret pocket ng suot kong Mona-inspired gown. Sinilip ko ang caller. Napabalikwas ako nang bangon nang makita ko ang pangalan ng aking pinsan na si Linda. Hello, mabilis kong sagot sa kanyang tawag. Nagtataka ako kung bakit hindi siya kumibo sa kabilang linya. Muli kong sinilip ang pangalan ng caller ID, si Linda nga ang kaedad ko na pinsan ng Granada Hills, ang bukiring bahagi ng Bacolod City. Hey, umiiyak ka ba? Tanong ni Linda. Natigilan ako, kaya pala hindi siya nakasagot kaagad sa greetings ko. Tahimik ko na pinahid ang aking luha at pinigilan ko ang paghikbi. Of course not, masaya kong bati sa kanya. Kamusta sina lolo, lola, kamusta kayo riyan? Gumaralgal ang aking boses dahil namimiss ko na ang aking lolo at lola. Okay, umiyak ako dahil sa miss ko na kayong lahat riyan. Miss ko na sina Lolo Alberto at Lola Daisy, kayong lahat at miss ko na. Iyon ang dahilan ng pag-iyak ko at hindi ng kung ano-ano paman, hindi ako umiiyak dahil sa ako ay nasasaktan sa, ano bang pinagsasabi mo Maria? Naguguluhan na sambat ni Linda. May problema ka ba? May nangyayari ba na hindi namin alam? Bakit ganyan ka magsalita, parang may something Wika ni Linda. Hoy, walang nangyayari sa akin dito no, masaya ako dahil mabait ang mga Montemayor. Napangiwi ako dahil sa sobrang pagpigil ko na hindi mapahikbi, kinagat ko ang aking labi upang hindi lumabas ang aking pagsinghot sa aking sipon at luha na naghalo na yata dahil sa aking pag-iyak. It's partly true though. Mabait sina Monsieur Rogelio, Monica Montemayor sa akin. Mabait din ang mga kasambahay sa akin, lalong-lalo na si Damon, syempre. Si Madam Luz Diminda lang naman ang kontrabida na Montemayor sa buhay ko. Ay true, ang babait ng mga amo mo, insan, ipasok mo nga ako riyan parang gusto ko nang magtrabaho riyan, para mambyunan din ako ng swerte gaya ng swerte ni na lolo at lola dahil sa iyo. Bungisngis pa na wika ng pinsan ko. Kumunot ang aking noo, what do you mean, cousin? Kung makapagsalita ka na mabait ang aking mga amo, akala mo naman ay na-meet mo sila ng personal Tuldok panipik. Oy, kahit hindi ko na-meet ng personal no alam ko naman na ikaw na ang babaeng pinagpala sa lahat ng katulong kunyari ka pa. Tukso pa ni Linda. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Sabi ko na hindi ko na napigilan ang ma-curious sa kanyang litanya. Ay nako insan ha, wag ganun para kang sina Lolo Alberto at Lola Daisy ha, hindi nila sinasabi sa akin ang totoo. Alam kong binayaran ng amo mo ang malaking pagkakautang nina Lolo at Lola sa bruhang si Ginang Estrella, tumikim si Linda. Teka sandali Maria, lalayo muna ako ang ingay ng pukpukan ng ipinatayo ninyong bahay. Muntik ko nang mabitiwan ang cellphone sa mga sinasabi ni Linda. Anong pinapatayong bahay? Anong bayad na ang utang? Oo, nagpadala ako buwan-buwan pero hindi sapat iyon kahit tig 15,000 pa ang padala ko. Hello insan, nandyan ka pa ba? Malinaw na ba ang tinig ko? Kanina tama si Linda, maingay nga ang pukpukan ng mga martilyo at pako, may naglalagari pa, na akala ko pa naman ay nasa baryo siya, o nasa syudad siya na may background ng construction dahil sa ingay ng paligid. Linda, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan, seriously, hindi mo alam na bayad na ang utang ninyo kay Ginang Estrella, na natubos na ang bukirin na isinanglan ni Lolo para sa operasyon ng Lola. Hindi mo ba talaga alam na malapit nang matapos ang 2 palapag na bahay na pinatayo ng amo mo para sa iyo? Dahil kesyo nagustuhan ng amo mo ang serbisyo mo sa pag-aalaga sa bata na binabantayan mo. Wala ka talagang idea. Napasinghap ako ng malakas. Ano? Yes insan. Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan? Si Ginang Estrella mismo. Alam mo naman na numero 1 na merits iyan dito. Usap-usapan na nga ang swerte mo at usap-usapan ang malaking bahay ng Lolo at Lola Sandoval here in the farm, nanunudyo ang boses ni Linda. Napamaang ako at nahirapan na process ang information na natanggap ko mula sa aking pinsan. My mind raced back to the man who wore the beast character down there in the magical garden.